Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Napatayo ang Emperor, tumawa, at agad na nagbago ang kanyang demeanor. Ang Little Beast na yon saad niya, mukhang talaga rong ito ay hindi natatakot sa kamatayan. Father, napaka-arrogant ng bastard na yon, sambit ni Prince Ningxi. Nagtanong ang Emperor kung nasaan ang batang yon, at sumagot ang eunuch na ito ay naghihintay sa Grace Pavilion. Nagtanong ang Emperor kung ito ba ay respectful doon, at sumagot ang eunuch na ang mga ordinaryong tao kahit na ang mga county magistrate, ang mga ito ay lumuluhod habang naghihintay sa pagdating ng majesty. Ngunit ang bastard na yon ay kumuha ng upuan, nagtanong kung mayroon bang tsaa, ito ay napaka-rude at disrespectful. Hasambit naman ng Emperor at nagsabing kung ganun paghintayin niya ito doon. Sa loob ng pavilion ay makikita ang pagkainis ng eunuch habang lumalapit kay Xinlang. Napasabi sa kanyang isip na ang mga ordinary officials daw na pumapasok dito ay palaging nagbibigay sa kanila ng ilang gold at silver. Ngunit ang bastard na ito, hindi lang sa hindi sila nito binigyan ng pera, ngunit nang hihingi pa ng pagkain at maiinom, ito raw ay napaka-shameless. Thus si Xinlang ay pinaghintay nila sa pavilion sa loob ng mahabang oras, mula umaga hanggang hapon, hanggang sa ito ay makaramdam na ng pagkahilo at pagkaantok, gutom at lamig. Walang pumansin sa kanyang request na humingi ng tsaa at cake, na para bang siya ay kinalimutan na. Sambit naman ni Xinlang sa kanyang isip, ito raw ba ay warning ng Emperor na umalis na siya rito, miss na miss niya na raw si Xiaobing, malamang hinihintay na raw siya nito doon sa rent house. Note, si Mulan ay mayroong inaasikaso na siyang dahilan upang hindi nito masamahan si Xinlang, kaya ang kasama lang ni Xinlang sa trip na ito ay si Xiaobing. Nang biglang yumukod ang eunuch, "Welcome your majesty," sambit nito, at yumukod na rin si Xinlang. Sinasabing ang baywang at mga tuhod ng isang traveler ay matigas, at ang mga ito ay unwilling na lumuhad. Siyempre ganoon din si Xinlang, ngunit ang kanyang mga tuhod ay hindi ganoon ka-precious. Sa critical moment, ni siya ay lumuluhod sa harap ng kanyang asawa, paano pa kaya sa harap ng Emperor? Ganun pa man, siya ay hindi lumuluhod para sa mercy. Binati niya ang Emperor, at nagbigay galang. Ganun pa man, dinaanan lang siya ng Emperor, naupo, at inutusan si Xinlang na tumayo. Iyon na nga ang ginawa ni Xinlang, napatingin sa Emperor, at nagulat sa kanyang nakita. Wow, ang Emperor daw pala ay napakagwapo, ito ay isang top level na handsome man. Ni hindi raw ito mukhang masungit, ang pagka-elegant nito ay natural, at medyo dasyang. Sa daan ay napapatanong siya sa kanyang sarili kung ano ang itatanong ng Emperor sa kanya, paano siya nito test upang malaman nito kung siya ba ay mayroong rebellion intentions, at along the way marami ang nag-oobserba sa kanya, at inire-report ang lahat ng kanyang mga kilos sa Emperor. In theory dapat ang Emperor ngayon ay galit na sa kanya, after all sa lahat ng mga sinabi niya sa Third Princess. Ganun pa man sa nakikita niya ngayon mukhang hindi naapektuhan ng kahit na kaunti ang emosyon ng Emperor. Xinlang, sambit ng Emperor, ano raw ba ang binabalak gawin ng family nito pagkatapos nilang ma-take down ang Nachao City? Napaka-blunt, sambit naman ni Xinlang sa kanyang isip. Your Highness, sambit niya, ito raw ba ay truthful sa kanyang sinasabi? Of course, tugon naman ng Emperor, bakit binabalak daw ba siya nitong i-deceive? Sumagot si Xinlang na kung gusto nitong maging truthful siya, una hinihiling niya raw na paalisin muna nito rito ang kanyang mga attendants. Okay, you little son-in-law, Xinlang, sambit naman ng Emperor sa kanyang isip. All the way ito raw ay napaka-arrogant at napaka-domineering, at sinabi niya kay Xinlang na ito ang bahala kung magiging truthful ito o hindi. Hindi pinaalis ng Emperor ang kanyang mga servant, at sinabi ni Xinlang na kung ganun sasabihin niya raw ang totoo. Ang susunod niyang gagawin ay ang maghiganti, gusto niyang patayin si Sunan, ang Marquis of Genyuan. Makikita ang pagkabigla ng Blackwater member na nasa likod, audacious sigaw naman ng Emperor, ang Marquis of Genyuan ay ang guardian ng Young Prince, ang pangahas naman daw nitong tawagin ito sa pangalan, ito raw ba ay hindi tinuruan ng magandang asal ng Count of Xuanwu. Ang lakas naman ng loob nitong magsalita ng ganito sa harap niya. Talaga raw bang wala itong respeto sa soberanya? Sinabi ni Xinlang na ang kanyang family at Su family ay mayroong malalim na blood feud, nung araw na yon,
ang kanyang father-in-law ay nakipaglaban kay Qiu Tianwei sa Wangya Island, habang siya naman ay umatake sa Nuzhou City. Surprisingly, si Su Jianting ay nag-lead ng mahigit sa 100 mga experts mula sa Western region upang i-invade ang kanilang Xuanwu court, at nag-launch ng large-scale killing campaign. Pinatay ng mga ito ang mahigit sa 100 mga tao ng kanilang family, at nagdulot ng injury sa kanyang asawa at mother-in-law. Kaya ang student na ito ay mapagkumbabang nakikiusap sa Majesty, na imbestigahan ang patungkol sa bagay na ito at bigyan ng fair justice ang kanyang family. Ang pangil na ito ay walang hugis na may sawang sigaw ng Emperor na nangangahulugang ang behavior na ipinapakita ni Xinlang ay bastos at walang galang, agad na dinikitan ng mga guard si Xinlang, at itinapon sa labas ng gate. Thus, ang unang pagkikita ng Emperor at ni Xinlang ay nagtapos na. Nilapitan siya ng mga guards ng Jin family, at tinanong kung ayos lang siya. Ilang sandali pa ay pumunta sila sa courtyard na inihanda para sa Jin family, at sa loob ay sinalubong ni Xiaobing si Xinlang. Anong nangyari tanong nito, ito raw ba ay binugbog ng Emperor? Hindi tugon naman ni Xinlang, nagkaroon daw sila ng magandang conversation. Talaga pa tanong na sambit ni Xiaobing, at sinuotan ng coat si Xinlang. Oo, iyon ang totoo, sambit naman ni Xinlang sabay upo, nagtanong kung handa na ba ang pagkain, siya raw ay gutom na. Pagdating sa pagluluto si Mulan ay average, ngunit si Xiaobing ay top-notch. Sinamahan niya si Xinlang papunta rito sa kapital na balot ng pagkabalisa, ngunit sa ngayon ito ay napalitan na ng tuwa. Sa wakas sambit niya sa kanyang isip, sa wakas makakasama niya na ngayon sa pagtulog si Master Xin, at hindi na mga leftovers mula sa young lady ang kakainin nila. Usually napakahina na raw ng katawan ng kanyang young master kapag pumupunta ito sa kanya mula sa young lady, ngunit ngayon masosolo niya na ito. Excuse me miss, hindi raw maganda para sa isang little girl na tulad niyang magkaroon ng ganitong thoughts, ngunit hindi niya raw mapigilan ang sarili niya. Pagsapit ng gabi, ay masayang napapakanta si Xiaobing habang pumapasok sa silid ni Xinlang. Ngunit biglang sinabi ni Xinlang na pakiusap wag itong maging ganito, although wala rito ang kanyang asawa, hindi niya raw ito maaaring i-let down. Tumulo ang butil ng luha sa mata ni Xiaobing, sinabi raw sa kanya ng young lady na pagsilbihan niya ito, upang maiwasan na ito ay ma-hook up sa mga fox spirit na nasa labas. Sinabi raw ng young lady na gawin niya itong mahina. Umubo si Xinlang, sige ganito na lang sambit niya, sa gabing ito gusto niya munang mapag-isa upang mapanatili ang kalinisan ng kanyang asawa, bukas ng gabi na lang daw mag-sneak out si Xiaobing na siya namang ipinagtaka nito at napatanong sa kanyang isip kung ano raw ba ang difference nun. Humiga si Xinlang, hinila ang kanyang kumot, at nagsabing mayroon na lang dong iilang lalaking mayroong integrity na tulad niya sa panahong ito. Ngunit biglang may naalala si Xinlang, muntik niya na raw makalimutan, kamusta na raw ba yung matabang yon? Tinanong niya si Xiaobing kung hindi ba ito nagpadala ng mga tao upang i-inform ang otako na yon na dumating na siya sa kapital, at sumagot naman si Xiaobing na nakalimutan niya dahil hindi siya sinabihan ng young master. Ha, sambit naman ni Xinlang sa kanyang isip, ang existence daw ni Mukong ay pababa na ng pababa, nevermind pupuntahan niya na lang daw ito bukas. Well, speaking of sa matabang iyon, talagang nami-miss niya na raw ito ng kaunti, nagtataka daw siya kung ito ba ay binubuli doon sa Imperial College. Sinabi ni Xiaobing na hindi niya raw iniisip si Mukong, ang tanging laman lang ng kanyang isip ay si Master Xin. Hahawakan niya sana si Xinlang ngunit biglang sinalo ni Xinlang ang kanyang kamay, wala na rong silbi kahit na e-flatter pa siya nito, mag-isa siyang matutulog ngayong gabi. Sa loob ng palas, ay makikitang tinatawag ng Emperor si Zhang Chong. Ito ay ang unang pagkakataon na nakita ni Zhang Chong ang Emperor mula nang ito ay ipiniit. Pagkatapos niyang mailagay sa prison, siya ay hindi isinalang sa trial, o kaya naman kinuwestiyon patungkol sa umano'y kinasasangkutan niyang korupsyon. Moreover, siya rin ay hindi nakatanggap ng anumang preferential treatment sa Dali Prison. Siya ay inilagay sa pinakaordinaryong selda, at mga pagkain lang ng mga ordinaryong bilanggo ang pinapakain sa kanya. Ang kanyang second son ay isang official sa kapital, ito ay nagtatrabaho sa umaga at sa gabi naman ay lumuluhod sa harap ng Dali Temple.
Kung wala ang edict ng Emperor hindi niya maaaring dalawin ang kanyang ama sa prison, kaya ang tanging nagagawa niya lang ay ang lumuhad sa labas upang ipakita ang kanyang nararamdamang pighati. At sa isang kisap mata, mula nun ay magdadalawang buwan na ang lumipas. Hindi nagsalita ang Emperor, ang eunuch ang nag-recount kay Zhang Chong sa performance ni Xinlang sa araw na ito pati na ang rudeness nito sa daan papunta rito, ang sinabi nito pagpasok niya sa Xuanwu Gate, pati na ang mga disrespectful words na sinabi nito sa third princess na si Ningyan. Idinagdag ng eunuch, ito raw ay tinatanong ng soberanya, ang attitude daw ba na pinapakita ni Xinlang ay sincere, o acting lang? Your Majesty, tugon naman ni Zhang Chong, ang attitude daw na ipinapakita ni Xinlang ay sincere, ngunit ito rin ay nag-a-acting lang. Anong ibig mong sabihin, pagtataka naman ng eunuch, at idinagdag ni Zhang Chong na ang lahat ng mga binitawang salita ni Xinlang ay ang true thoughts nito na nagmula sa kanyang puso. Alam nito na mayroong nagmumonitor sa kanya, ngunit sinabi niya pa rin ang mga bagay na yon. Ito raw ay isa lamang pagpapanggap, upang isipin ng Majesty na si Xinlang ay isang man of nature. Sinabi ng eunuch na nung ito ay nasa pavilion, tinanong ito ng Majesty kung ano ang gagawin nito pagkatapos nitong ma-takeover ang Nuzhou City, sinabi raw nitong papatayin niya ang Marquis of Genyuan. Ang statement na ito raw ba ay totoo o hindi? Talaga sabat naman ni Zhang Chong, idinagdag ng eunuch na ito ay tinatanong ng soberanya, si Xinlang ba ay mayroong ambisyon, ito ba ay magre-rebelde, at sumagot si Zhang Chong na kung hindi nila ito pipuwersahin, ito ay hindi magre-rebelde. Ngunit kung pipuwersahin nila ito, tiyak na ito ay magre-rebelde. Idinagdag ng eunuch, ito raw ay tinatanong ng Emperor, ano ang ideal ni Xinlang? Sumagot si Zhang Chong na iyon ay ang i-enjoy ang wealth at honor nang hindi nagsasuffer sa anumang grievances. Anong hindi magsasuffer sa anumang grievances, tanong ng eunuch, at sumagot si Zhang Chong na ang sino mang nagtatangkang i-offend si Xinlang, pinapatay niya ang lahat ng ito. Ha! Sambit naman ng Emperor, napaka-ridiculous daw na ang taong iyon ay napaka-arrogant. Ngunit, bakit daw ba hindi nito pinatay si Zhang Chong? Sumagot si Zhang Chong na iyon ay dahil sa ang subject na ito ay hindi na-offend si Xinlang. Si Zhang Chong at Xinlang ay mayroong political contradictions mula sa simula hanggang sa huli, ganun pa man sila ay walang personal na hidwaan. Kaya pagkatapos na ma-determine kung sino ang nanalo sa kanila sa digmaan, nagpalitan pa rin sila ng ngiti bago nagpaalam sa isa't isa. Niyugyug ng Emperor ang bell, kasambit niya sa kanyang isip, ang Xinlang na ito ay interesting. Although mukha itong magaspang, ito ay napaka-exquisite. Bawat galaw, bawat detalye, ito ay maingat niyang kinakalculate. Napaka-exquisite na pagmasdan ang ganitong uri ng porcelain bowl, beautiful at meticulous. Zhang Chong sambit niya, sa tingin daw ba nito kailangan niyang patayin si Xinlang? Hindi tugon ni Zhang Chong, nagtanong ang Emperor kung bakit, at sumagot si Zhang Chong na ang batang iyon ay isang matalas na blade, ito ay isang blade na mas matalas pa sa isang kriminal. Meanwhile sa Golden Residence naman, si Xinlang na mag-isa sa kanyang silid ay hindi makatulog, kaya ang ginawa niya na lang ay ang mag-analyze ng iba't ibang situations. Una sa lahat, siya raw ay hindi papatayin ng Emperor, dahil siya ay hindi magre-rebelde kung walang puwersa sa kanya. Kapag siya ay namatay, tiyak na ang kanyang father-in-law ay babaligtad at magsusurrender sa Wu Kingdom, which is isang risk na hindi kayang ma-afford ng Emperor. Though hindi nito gustong ibigay ang title na Marquis sa Count of Xuanwu, ngayong nandito na siya sa capital, sisikapin niyang maibibigay ang title na yon para sa kanyang father-in-law. Ito ay ang kanyang unang quest, at hindi siya titigil pagkatapos nito. And then, ito ay isang napakalaking task. After all, ang Su family ay tunay na behemoth, hindi lamang sa ang mga ito ay ang nasa tuktok ng old aristocracy, si Marquis Su Nan pa ay ang Grand General sa garrison ng Crown Prince at ang kapatid nito ay si Empress Su, ang asawa ng Emperor. Bukod pa dun, ito ay sinusuportahan ng 5 prince. Si Ningxing ay almost ang pinaka-despised na anak ng Emperor, wala itong ganoon katinding kapangyarihan, isang napakahirap na task na matulungan itong makuha ang posisyon. Ganun pa man ang forte raw ng napakagwapo at napaka-awesome na si Mr. Xinlang,
ay ang gumawa ng mga milagro. Hindi siya maaaring umasa lang ng ganito sa Third Prince at Crown Prince, kailangan niyang gumawa ng sarili niyang proteksyon. Sa sandaling iyon, doon lang siya magkakaroon ng tsansa na labanan ang Su family. Since sinabi niya na kaninang papatayin niya si Sunan, tiyak na iyon ay kakalat. Sa ganitong paraan, ang tatlong mga prince at ang Crown Prince ay ititigil ang kanilang actions, dahil sa ginawa niyang provocations. Wala sa Jin family at Su family ang nag-take ng side sa Battle of Succession, ang mga ito ay umuupo lang sa kabundukan at pinagmamasdan ang battle sa pagitan ng dalawang tigre, kaya kahit nagustuhin pa ng mga ito na atakehin siya, ang mga ito ay maghihintay at mag-iisip kung mayroon ba silang benefit na makukuha sa paggawa sa bagay na iyon. Bukod pa dun, siya rin ay mayroong pansamantalang payong. Ang third princess na si Ningyan, ang nickname nito ay Three Widows, ganun pa man ito ay hindi isang tunay na balo. Ayon sa mga sabi-sabi ito ay nagkaroon ng malaking away laban sa family ng kanyang asawa, kaya idineclare niya sa public na siya ay isang balo. Napag-alaman din ni Shin Lang mula sa kanyang source na muntik na nitong napatay ang kanyang asawa, at iyon ang dahilan kung bakit kiniklaim nito na siya ay isang balo. In short, ang relationship nito sa family ng kanyang asawa ay hindi kaaya-aya, tila ito ay isang basag na salamin, mahirap nang ibalik sa dati. Ang emperor ay napuno ng guilt para sa third princess, kaya pinamper niya ito ng husto na siyang naging dahilan upang ito ay maging isang major calamity sa buong capital city. Napasabi si Shin Lang sa kanyang isip na ang babaeng ito ay mayroong malaking dibdib, walang utak, mayroong malakas na martial arts skills, ngunit ito rin ay napaka-reckless at unreasonable. Ito ay nag-a-act ng reckless para lang mag-aliw, ngunit ito ay ang kanyang pinaka-suitable na ally. Ang noble na arrogant na baliw na goddess na ito ay ang best para sa kanya. Three Widows, ni-humiliate at tinis niya raw ito sa araw na ito, kaya bakit hindi ito pumunta rito upang patayin siya, pumunta ito rito at patayin siya. Ilang sandali pa pag-alis ni Zhang Chong, okay sambit ng emperor sabay lapag ng bell na hawak niya sa mesa, hindi raw madali para sa isang tao na ipanganak ng ganito ka-delicate, kaya patatawarin niya ito sa ngayon. Kinuha niya ang scroll, binasa, Lord of Notchao sambit ng emperor, Jinju ina-appoint niya na raw itong maging Lord ng Notchao. Ito na ang bahala kung tanggapin niya man ito o hindi, ngunit kung hindi niya ito tatanggapin, baka hindi na rin ito matatanggap ang title na Marquis, at iyon ay hindi niya nakasalanan. At inutusan niya ang eunuch na dalhin ang decree na ito bukas sa Xuanwu Court. Although ang otako na si Jin Mukong ay halos makalimutan na ng lahat, ngunit sa sandaling ito ay naging isang napakatanyag na figure sa capital city at maging ang target ni Shin Lang na Three Widow. Ang third princess na si Ninghan, ay kilala si Jin Mukong at dinalaw niya pa ito ng personal upang i-meet. Ang dahilan, iyon ay dahil sa ang libro nitong Battle Through Heavens ay naging napakapopular, walang impormasyon kung ilang copies ang naibenta, ang sinabi lang kumita ng napakalaking pera ang mga booksellers na nagbenta sa libro. Ganun pa man ang reputasyon na ito ay hindi ganoon kaganda, kumpara sa reputasyon na mayroon ang Fenggayu Wabian na pinapahalagahan ng mga senior members at itinuturing bilang classic. Ang pen name na ginamit sa Battle Through Heavens ay Langling Xiao Xiao Sheng. Nung ito ay ini-release, ito ay nagsanhi ng matinding wave panic at ito ay naging mas mahal pa kumpara sa gold in Yudo. Maraming mga dignitaries ang bumili at nagbasa at ang naging resulta, hindi ito nagustuhan ng iba. Ito raw ay nanloloko lang sa mga mahihirap na mga young people, walang magagandang mga tula, at walang understanding patungkol sa human relationships. Ganun pa man mayroong maraming mga tao ang namangha sa libro. Mga ordinaryong mga tao, mga martial artists, at kahit na mga mag-aaral na nagmula sa Imperial College. Ang mga scholars ay hindi tumitigil sa pagmumura, ngunit tumitingin din sa parehong pagkakataon. Ang mga mag-aaral mula sa Imperial family ay hindi nagtangkang basahin ito in public, saka lang nila ito binabasa kapag sila ay mag-isa na sa kanilang kanya-kanyang mga silid at niyang ibang mga geniuses ay nakaisip pa ng idea na palitan na lang ang cover nito ng classic na librong Boundless Love. What the hell, ang bagong librong ito sambit ng isa, ito raw ay hindi Boundless Love. Are you kidding me, tugon naman ng isa,
Ang pen name daw na lang Ling Xiao Xiaosheng ay dalawang tao. Ang mga ito ay si Jin Mukong at si Xin Lang. Thus ang libro ni Mukong ay nag-viral. Tumawa ang isa at nagsabing ang Boundless Love daw ay isinulat ni Xin Lang habang ang Battle Through Heavens naman, ang Great Poison na ito ay isinulat ni Jin Mukong. O ay si sambit ng isa. Ngunit whatever the case, si Jin Mukong ngayon ay on fire, isa ng superstar ng Guozijian. Halos ang lahat ng mga mag-aaral sa Imperial College ay mga readers ni Mukong, ngunit 70% sa mga ito ay nagko-curse sa tuwing nakikita siya. Ngunit pagka-uwi nila sa kani-kanilang mga silid, kinukuha na naman nila ang libro at paulit-ulit na binabasa. Ang mga booksellers ay ino-urge na rin si Mukong na magtrabaho pa ng husto at bilisan na ang pagsusulat. Maraming mga tao na raw ang nababaliw sa kahihintay sa second part, at sinabi rin daw ng third princess na si Ningyan na papatayin siya nito kapag hindi pa na-release ang second part sa lalong madaling panahon. Sambit naman ni Mukong sa kanyang isip, maging siya ay gustong-gusto na ring magsulat, ngunit hindi pa naibibigay sa kanya ng kanyang brother-in-law ang outline. Brother-in-law, kailan daw ba ito pupunta rito sa capital? May idea daw ba ito kung gaano niya na ito namimiss? Hindi raw siya nakatanggap ng letter mula dito nung holiday. You guys, hindi naman daw siguro siya nakalimutan ng mga ito, hindi raw ba? Sa palas ni Princess Ningyan, ay maririnig ang sigaw ng isang lalaki habang pinaghahahampas ng latigo ng isang babae. Ang aama ko ay isang Earl Pautal na sambit ng lalaki, at ito raw ay dating revenue minister. Kaya how dare you, ang lakas naman daw ng loob nitong tretuhin siya ng ganito. Ngunit, sumigaw lang ang babae ng how dare you, ang lakas naman daw ng loob nitong sabihin in public na ang Royal Highness ay mayroong makapal na puwet at bumaling ang kamera sa loob ng silid kung saan maririnig pa rin ang sigaw ng lalaki, at nag-e-enjoy naman si Princess Ningyan sa pagbabasa. Bumangon siya, ang libro daw na ito ay napakahusay, sa sobrang husay 5 beses niya na itong paulit-ulit na binabasa, wala na rong hihigit pa sa librong ito sa mundong ito. Tiningnan niya ang libro ni Xin Lang, binansagan na garbage writer, at kung ano-ano pang lait ang pinagsasasambit niya. Inihagis niya ito sa isang guard at nagsabing itapon nito ang librong ito sa pit, na siya namang agad na sinang-ayunan nito. Nagbasa uli si Princess Ningyan, beautiful sambit niya, kahit na pang-6 na beses niya na itong binabasa, ito pa rin daw ay napakaganda. Inutusan niya ang guard na sabihin nito sa bookseller pabilisan na nito ang pag-publish sa second part, dahil kung hindi susunugan niya ang bookstore nito at agad naman itong sinunod ng guard. Hindi lang kilala ni Princess Ningyan kung sino ang bookseller, kilala din nito kung sino si Jin Mukong. Nang mapag-alaman nitong ang author ng Battle Through Heavens ay si Jin Mukong, agad siyang pumunta sa Imperial College upang bisitahin ito. Ngunit nang makita niya na ang itsura ni Mukong, pinilit niya ang sarili niya na kalimutan na lang kung sino ang author ng libro. Imposible sambit niya, napaka-imposible daw na ito ang nagsulat ng librong ito. Sa kasalukuyan, siya ay nagbabato ng tantrum, kung hindi lang daw dahil sa obsessed siyang mabasa ang second part ng Battle Through Heavens, matagal niya na rong pinatay ang Jin Mukong na yon. Inutusan niya ang isa pang guard na pumunta ito sa Imperial College at sabihan si Jin Mukong na kapag hindi pa nito inilabas ang second part, papatayin niya ito. Nang biglang dumating si Prince Ningxi, magandang gabi third sister bati niya. Ngunit sinabi lang ni Princess Ningyan na bakit ito pumunta rito nang walang pasabi, umalis ito, wala raw siyang panahon para rito. Ngunit agad na sinabi ni Prince Ningxi na mayroong nang insulto kay Princess Ningyan gamit ang mga vulgar na mga kataga, hindi niya na ito matagalan, kaya siya na mismo ang pumunta rito upang sabihin ito. Sinabi raw ng taong yun na ito ay mayroong sapat na laki ng puwet, wild na baywang, ngunit ang hita nito ay medyo makapal. Bukod pa doon sinabi rin nitong matagal na itong nag-hold back at ang makita ang isang babae na nasa level ni Princess Ningyan, ito raw ay tinitigasan ng husto na siya namang naging dahilan upang matrigger si Princess Ningyan, inihampas ang libro sa kanyang kama, at pasigaw na nagtanong kung sino ang taong iyon, papatayin niya raw ito. Sumagot si Prince Ningxi na ito ay ang son-in-law ng Count of Xuanwu na si Xin Lang, at ito ay kasalukuyang nasa villa ng Jin family.
Agad namang nag-alburuto na tumungo doon si Princess Ningyan, at inutusan ang kanyang mga guards na sumama sa kanya. Makalipas ang ilang sandali sa villa ng Jin family, natatarantang nag-report si Shin Shisan kay Shinlang. My lord, mayroon dong terrible na pangyayari, si Princess Ningyan ay nasa labas kasama ang kanyang 12 ng mga knights nagbabadyang umatake. Hihihi, sa wakas sambit naman ni Shinlang sa kanyang isip, 3 widows, halos makatulog na raw siya sa kahihintay. Sinipal ni Princess Ningyan ang pinto, pumasok, lumingon sa gilid, at tinanong ang ating bida kung ito ba ay ang scumbag na si Shinlang. Kinumpirma naman ito ni Shinlang, ngumisi si Princess Ningyan, at isinalaysay ang lahat ng mga sinabi ni Shinlang patungkol sa kanya. Oo, ako ang may sabi nun, tugon naman ni Shinlang. So, dagdag naman ni Princess Ningyan, nung sinabi nito ang mga katagang yon, alam nito kung sino siya, hindi raw ba? Oo, alam ko, tugon naman ni Shinlang. Bumunot ng espada si Princess Ningyan, naging evil ang pagmumukha. Alam daw ba nito kung bakit siya binyansagang 3 widows? Alam daw ba nito kung bakit bumalik siya sa kanyang tahanan at iniwan ang family ng kanyang asawa? Iyon daw ay dahil sa kung hindi siya aalis, baka mapatay niya ang kanyang asawa. Iniwan niya ito upang spare ang buhay nito. Ngayong araw ay pinagsalitaan din siya ng Young Master of Shangshu, kaya ibiniti niya ito sa puno at pinaghahampas ng 100 beses. Kaya Shinlang, isipin nito kung gaano kalala ang mga sinabi nito, ano raw ba sa tingin nito ang ibibigay niyang punishment. Talagang mayroon kang ganitong background, sambit naman ni Shinlang sa kanyang isip. Ang sino man dong family na may kasal sa tigress na ito ay makakaranas ng 8-fold ng malas. Inutusan ni Princess Ningyan ang kanyang mga guards, habarin daw ng mga ito ang salawal ni Shinlang, at buhusan ng kumukulong tubig ang punong ugat nito. Pagkatapos kumuha sila ng iron brush, at kuskusin ito ng 100 beses. Hinawakan ng mga guards si Shinlang, Fox, sambit niya sa kanyang isip, paano nangyaring ganito ito ka-vicious. Talaga raw palang ito ay ang major calamity ng capital city. Isinubsab siya ng mga guards sa mesa, inangat ang kanyang salawal, hahashin lang, sambit naman ni Princess Ningyan, wala na raw kahit na isang langit at lupa ang makakaligtas sa kanya ngayon. Inoffend siya nito sa kanyang sariling free will, hindi raw ba't sinabi nitong tinitigasan ito, pues palalambutan niya raw ito. Makikita naman si Shin Shisan at Wang Feng sa labas. Ibinilin pala ni Shinlang sa kanila na wag na pumasok anuman ang mangyari. Princess Ningyan, sambit naman ni Shinlang, matagal na nitong pinapangarap na magkaroon ng anak, hindi raw ba? Ang rason kung bakit ito nagkaroon ng problema sa family ng kanyang asawa ay dahil sa hindi niya mabigyan ng anak ang mga ito, hindi raw ba? Ngunit wag itong mag-alala dahil kayang-kaya niya raw itong bigyan ng anak na siya namang nagpa-trigger ng husto kay Princess Ningyan. Mukhang gusto na raw pala talaga nitong mamatay, gusto nitong makipagsiping sa kanya, kinasusuklaman niya raw ng husto ang maputlang pagmumukha nito. Nag-super saiyan siya, hahaha, gusto nitong bigyan siya ng anak, gusto nitong makipagsiping sa kanya, kung ganun hindi niya raw babuhusan ng kumukulong tubig ang punong ugat nito o kaya naman gagamit ng steel brush upang kuskusin, puputulan niya na lang daw ito, ano raw ba kaya kung pumunta na lang ito sa kanyang mansion at maging eunuch. Hands-on siya raw mismo ang paputol sa punong ugat nito. Ngunit, sumagot lang si Shinlang na ang highness ay mayroong sekreto, kaya halos hindi ito umiinom ng tubig, hindi raw ba? Natigilan saglit si Princess Ningyan nang marinig ito, tumahimik kasigaw niya, at napasabi sa kanyang isip na ang mga outsiders ay walang alam patungkol dito, kaya paano ito nalaman ni Shinlang? Hindi raw ba kaya na ang sinabi ni An Zaishi ay totoo? Si An Zaishi, ang personal doctor ng Jin family, ay isang kilalang doktor sa buong bansa. Minsan na rin itong sinulatan ni Princess Ningyan, kumonsulta patungkol sa kanyang karamdaman. Sa tuwing siya ay umiihi, tila siya ay tino-torture sa sakit. Kung hindi lang dahil sa napakalakas ni Princess Ningyan physically, matagal na itong nag-pass out. Pasekreto itong naghanap ng mga doktor, ngunit sa bandang huli ay naging hopeless lang siya at sa isang kisap mata mga 4 hanggang 5 taon na ang lumipas mula nang damapo sa kanya ang karamdamang ito.
Minsan ang sakit na nararamdaman niya ay napakalala na siyang nagiging dahilan upang mapaisip siya na i-cut na lang ito in one blow upang matapos na ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Minsan nananalangin siya sa kalangitan, hanggat gumaling lang ang kanyang sakit, nakahanda siyang magbayad kahit na ano pa kahit na hilingin pa ng taong nagpagaling sa kanya na bitawan niya ang kanyang status bilang princess. Your Highness, sambit ni Xinlang, kayang-kaya niya rong gamutin ang sakit nito. Sinabi ni Princess Ningyan na naghanap na siya sa buong mundo, hindi niya na mabilang kung ilang mga doktor na ang nakonsulte niya, ngunit ni hindi alam ng mga ito kung ano ang sakit niya. Si Xinlang ay hindi isang tanyag na doktor, kaya paano naman daw siya nito magagamot? Ako ay isang Master of Gynecology, tugon naman ni Xinlang. Inactivate niya ang kanyang eyebrows. Nagtanong kung ang Royal Highness daw ba ay nakakaramdam ng matinding abdominal pain madalas at irregular, at nakakaramdam ito ng matinding sakit kapag ito ay umiihi. At kailan lang, ang ihi daw ba nito ay may halong dugo? Hindi naman makapaniwala dito si Princess Ningyan, ni hindi nga raw alam ng kanyang mga confidant ang patungkol dito, kaya paano daw ba ito nalaman ni Xinlang? Binigyan niya ng order ang kanyang mga guards, lumabas daw ang mga ito at iwan sila rito ni Xinlang. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Princess Ningyan kay Xinlang na matagal niya nang tinitiis ang paghihirap na ito, araw-araw madalas, ito raw ay mas masakit pa sa panganganak. Mayroon siyang oath para sa kanyang sarili, at iyon ay kung sino man ang makakagamot sa kanya, ito ay kanyang magiging benefactor. Ganun pa man kung ito ay nagsisinungaling lang upang makasurvive, papatayin niya raw ito. Your Highness, tugon naman ni Xinlang, siya raw ay hindi nagbibiro patungkol sa ganitong mga bagay. Sinabi ni Princess Ningyan na kung ganun sabihin nito sa kanya, anong sakit ang mayroon siya at bakit ang lahat ng mga doktor na nag-e-examine sa kanya sinasabi na walang mali sa kanyang katawan. Sumagot si Xinlang na ang sakit na mayroon ito ay kidney stone, na siya namang ikinagulat ni Princess Ningyan at napatanong sa kanyang isip kung ano ang sakit na sinasabi ni Xinlang. Ngayon niya lang daw ito narinig. Sinabi ni Xinlang na ang rason kung bakit nakakaramdam ito ng matinding sakit sa tuwing ito ay umiihi, ay dahil sa ang mga kidney stones nito ay pumasok na sa kanyang bladder. Idinagdag ni Xinlang na ang mga batong ito ay nagra-rub sa isa't isa sa loob ng kanyang katawan, at iyon ang dahilan kung bakit may halong dugo ang ihi nito. At kapag ito ay napabayaan, ito ay magle-lead sa infection din, ito ay magiging mas troublesome pa. Kidney stones, gulat na sambit naman ni Princess Ningyan sa kanyang isip, talaga raw bang posible na magkaroon ng mga bato ang iyong katawan? Hindi niya raw ito naiintindihan, ngunit ito raw ay mukhang napaka-professional. Kaya maybe talaga rong mayroong alam na paraan si Xinlang kung paano ito gagamutan. Tumayo siya at sinabi kay Xinlang na hanggat magamot lang nito ang kanyang sakit, ito raw ay magiging kanyang benefactor. At magmula sa araw na ito, ang sino mang magtangkang manggulo kay Xinlang ay papatayin niya. Kung gusto nito ng pera, bibigyan niya rin ito ng pera, kung gusto nito ng babae bibigyan niya ito ng 10 araw-araw. At kung sakaling gusto nitong maging official, maaari niya itong mabigyan ng anumang posisyon hanggat mababa lang sa 7th grade. Kaya Xinlang, magagamot daw ba siya nito? Positive, tugon naman ni Xinlang. Nagtanong si Princess Ningyan kung gaano katagal ang kakailanganin, wag nitong sabihing aabutin ito ng 1 hanggang sa 2 taon, hinding-hindi niya na raw ito kayang tiisin pa. Itinaas ni Xinlang ang kanyang kamay, nagbigay ng sign, 1 oras lang daw ang kakailanganin na siya namang labis na ikinagulat ni Princess Ningyan, 1 oras sambit niya sabay yugyog kay Xinlang, kung ganun gamutin na raw siya nito ngayon din. Ang severe kidney stones ay nangangailangan ng surgery, ngunit sa mundong ito, ang mag-perform ng ganoong surgery ay napakamapanganib. Sa kabutihang palad, mayroong tinatawag na lithotripsy method. Sa modern world, ang ultrasound ay maaaring ma-transmit sa mga bato upang makompress ang mga ito at magsanhi ng rupture. Pagkatapos na madurog ang mga bato, ang mga ito ay lalabas sa katawan ng isang tao sa pamamagitan ng pag-ihi. Ganun pa man, ito rin ay maituturing na imposible sapagkat walang ultrasound equipment sa mundong ito. Idinagdag ni Xinlang sa kanyang isip na ngunit ganun pa man, kung ang pasyente ay mayroong genuine na inner power, ito ay hindi imposible.
Ngunit ang pag-shatter sa mga bato ay nagre-require ng matinding precision, dahil ang kidney ay mas fragile pa sa bato. Kaya kung hindi mag-iingat si Shin Lang, ang kidney ay magsha-shatter din kasabay ng bato na magre-resulta sa kamatayan ng pasyente. So, at sinabi niya kay Princess Ningyan na kailangan niya ng isang babae na mayroong top martial arts skills. Nagbigay naman ng order si Princess Ningyan sa kanyang mga guards, tawagin daw ng mga ito ang kanyang aunt Ningjia. At makalipas ang kalahating oras, dumating na ito. Si Ningjia ay ang nakababatang kapatid na babae ng soberanya ng Ning Kingdom. Ito ay isang top martial arts expert, at ang Enlightenment martial arts tutor ni Princess Ninghan. Ilang sandali pa ay pinahubad ni Shin Lang ang damit ni Princess Ningyan at pinatagilad. At, official nang sinimulan ni Shin Lang ang kanyang panggagamot. At mula doon ay lumipat ang eksena sa mansyon ng Marquis of Genyuan. Ang reputasyon ni Marquis Sunan ay naging napakasama, ngunit ito rin ay naging well-known. Hindi lang sa nabubuhay ito ng napakarangya, ito rin ay lumuluhod at dinidilaan ang emperor ng walang anumang prinsipyo. Sa kabila ng pagiging leader nito sa mga old aristocrats, ito ay agad na sumuko sa new government policy na siyang nagsanhi ng chaos sa kampo ng mga old aristocrat. Kaya sa ngayon, ang mga old aristocrats ay nagbabalak na pasekretong mag-form ng alliance, at pinupush na maging leader ang Jin family. Sa loob ng Marquis of Genyuan Mansion, ay makikitang nakaupo si Marquis Sunan sa isang babaeng servant, may ina-apply na kung ano ang isang servant sa kanyang buhok, habang nakaharap sa salamin na binili niya pa ng malaking halaga mula sa auction house ng Tiandao Organization. Upang ibaba ng mga kalaban ang kanilang mga guards, nagpapanggap siyang matanda at mahina, madalas na kinukulayan ng puti ang kanyang buhok. Sumigaw si Sujanting, si Shin Lang daw ay isang wicked beast, ito ay pinatawag ng emperor at sinabi nito doon na papatayin nito ang kanilang Su family. Hatugon naman ni Marquis Sunan at nagsabing iyon ay ginagawa lamang ni Shin Lang upang protektahan ang kanyang sarili. Ito ay hindi i-accommodate ng kahit na alinman sa Third Prince at Crown Prince. Ngunit since si Shin Lang ay nagdeklare ng digmaan, ang dalawang mga prince na yon na nag-aagawan sa trono ay hihinto pansamantala at manunood sa kanilang battle mula sa bundok. Ganun pa man ang lessons from 20 years ago ay dapat hindi nila makalimutan. Ang kanilang Su family ay naging napakayaman, at hindi na nila kailangang mag-speculate pa. Father sambit naman ni Sujanting, binanggit daw ni Shin Lang ang patungkol sa pag-atake niya sa Xuanwu Court. Nagtanong si Marquis Sunan kung ano ang reaksyon ng Majesty, at sumagot naman si Sujanting na wala raw itong pakialam. Ito ay hindi maganda saad naman ni Marquis Sunan, kung hindi magtatanong sa kanila ang Emperor patungkol sa details, tiyak na mayroon daw itong pagdududa sa kanyang puso. Hinampos niya ang puwet ng servant na kanyang inuupuan, at tinanong si Sujanting kung sigurado ba ito na nasunog na yung secret letter. Kinumpirma naman ito ni Sujanting, siya raw ang personal na sumunog sa sulat. Hasambit naman ni Marquis Sunan kailangan daw nilang makahanap ng paraan kung papaano mare-relieve ang anxiety ng Emperor. Kaya magbigay daw ito ng mga gold coins sa ilang mga censor, at ipa-impeach siya nito sa mga yon. Sabihin nito na siya ay powerless, at sabihing nagpadala siya ng ilang mga experts upang atakehin ang Xuanwu Court, nakapatay ng ilang daang mga servants ng Jin family, pinagtangka ang patayin ang kanyang kapatid na si Su Peipei, at sabihin din nito sa mga yon na siya ay nababaliw na siya namang ikinabigla ni Sujanting, napatanong kung bakit. Sumagot si Marquis Sunan na mas maiging sila na mismo ang magpasabog patungkol sa bagay na ito kesa sa iba pa ang gumawa, upang mag-guide nila ang opinyon ng mga tao. Paano magagawang walang katotohanan ang katotohanan? Iyon ay ang mag-exaggerate, enlarge, at gawin itong napaka-ridiculous. Idinagdag ni Marquis Sunan na tiyak na gagawaran na ng Emperor ng title na Marquis si Jinzhou, kaya gumawa ng kaunting disruption si Sujanting. Oo, tugon niya, ngunit paano naman daw si Ningxing? Sumagot si Marquis Sunan na i-ignore na lang nito ang bulol na yon, oo, tugon naman ni Sujanting. Sa loob naman ng pavilion ay tinanong ni Shin Lang si Princess Ningyan kung gustong-gusto ba nito ng karne at sumagot naman ng oo si Princess Ningyan, hindi raw siya mabubuhay kung wala ito.
Sinabi ni Shin Lang na ang labis na pagkain ng karne ay magpapa-increase sa probabilidad ng kidney stones. Nagtanong siya kung gusto rin ba nito ang pag-inom ng matapang na tsaa. Oo, tugon naman ni Princess Ningyan, ito raw ay napaka-refreshing. Sa utak na mayroon ito, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, talaga raw bang kailangan pa nito ng refreshment? Nagtanong siya kung ano ang ginagawa nito sa gabi upang sumigla, at sumagot naman si Princess Ningyan na magbasa ng libro at makikita ang reaksyon ni Shin Lang. Oo, tama, sambit niya sa kanyang isip, nagkaroon na siya ng survey noon, talagang gustong-gusto nito ang pagbabasa ng libro, ngunit ang mga binabasa lang nito ay ang mga patungkol sa martial arts, labanan, patayan. Nagtanong si Princess Ningyan kung si Shin Lang ba ang nagsulat ng librong Boundless Love. Oo, tugon naman ni Shin Lang. Ha, sambit naman ni Princess Ningyan, iyon daw ay basura na siya, namang ikinabigla ni Shin Lang. Master, sambit niya at nagtanong kay Ning Jia kung nabasa na ba nito ang librong Battle Through Heavens na in-introduce niya. Wag mo akong tawaging Master, tugon ni Ning Jia. Kaya tinawag itong auntie ni Princess Ningyan at nagtanong kung nabasa na ba nito ang librong iyon. Oo, tugon naman ni Ning Jia. Nagpatuloy sa loob ng ilang minuto ang conversation ng tatlo, hanggang sa bigla na lang makaramdam ng matinding sakit si Princess Ningyan. Napasigaw si Princess Ningyan, at sinabi naman ni Shin Lang na tiisin niya muna ito, mayroon pang 2 hindi niya na mamarkahan. Ganun pa man, mas lalo pang tumindi ang torture na nararamdaman nito. Shin Lang, pakiusap, bilisan nito, pakiusap, iligtas na siya nito. Ganito katinding torture daw ang nararamdaman niya araw-araw, iyon ang dahilan kung bakit hindi siya umiinom ng tubig, dahil kapag umihi siya mas lalo pa itong sumasakit. Kapag napagaling siya ni Shin Lang, gagawin niya itong kanyang greatest benefactor, at nangangako siyang gagawin niya ang lahat ng gustuhin nito. Relax, tugon naman ni Shin Lang, hindi magtatagal at gagaling na raw ito, at ilang sandali pa natapos na si Shin Lang sa pagmarka. Ang urinary system ni Princess Ningyan ay mayroong total na 10 kidney stones, ang 7 sa mga ito ay nasa kidney, habang ang 3 naman ay nasa bladder. Inutusan ni Shin Lang si Ning Jia na gumamit ng steel needle upang mag-conduct ng vital energy sa lokasyon ng mga gallstone, at durugan ang mga ito ng direkta. Sinabi ni Shin Lang na mag-ingat ito at nagbigay ng mga instructions, at sinunod naman ni Ning Jia ang lahat ng ito. Si Ning Jia ay napaka-precise, ang pagdurog sa 10 mga kidney stones na nasa katawan ni Princess Ningyan ay inabot lang ng 15 minuto. Tumayo na si Shin Lang at Ning Jia, sinabi ni Shin Lang na natapos na, hindi makapaniwala si Princess Ningyan dito, iyon daw ay napakabilis. Tinanong niya si Shin Lang kung sigurado ba ito, at sumagot naman ng oo si Shin Lang. Tinawag niya si Huang Fang, at ilang sandali pa ay pumasok si Huang Fang dala ang 1.5 litro ng tubig. Sinabi ni Shin Lang na ubusin ito ni Princess Ningyan, nag-alangan, at ilang sandali pa ay ininom niya na ito. Makalipas ang ilang sandali ay tinawag ni Shin Lang si Huang Fang at inutusan na dalhin si Princess Ningyan sa toilet, na agad namang sinunod nito. Pumasok na sa loob ng toilet si Princess Ningyan, nangangamba, nanginginig habang sinusubukang umihi. Pam-atak ang butil ng tubig mula sa isang dahon, at hindi makapaniwala si Princess Ningyan, wala ng sakit, hindi na raw siya nakakaramdam ng sakit, at ramagasa ang tubig alat. Unexpected, paulit-ulit na sambit ni Princess Ningyan sa kanyang isip, talaga rong gumaling na siya, hindi ito nagamot ng mga kilalang mga doktor, ngunit si Shin Lang, siya ay napagaling ng pretty boy na yon. Tumayo na siya, naging napakasaya, how happy and refreshed, how cool and relaxed, sambit niya sa kanyang isip. Naging napaka-comfortable na ng tigress na si Ningyan, nag-take ng shower, nagbihis, at agad na bumalik sa kinaroroonan ni Shin Lang habang si Ning Jia naman ay umuwi na. Inalog-alog niya si Shin Lang, ito raw ay napaka-amazing, ito raw ay ang pinaka-incredible na doktor na nakita niya buong buhay niya. Magmula ngayon wag na raw itong magsulat ng basurang mga libro, mag-focus na lang daw ito sa panggagamot. Aray, pakiusap, maging gentle ka princess, saad naman ni Shin Lang. Ha, sambit naman ni Princess Ningyan, ito raw ay napaka-useless, gay na ganito niya rin daw ang ibang ngunit nagiging ayos lang naman daw sila. Ha, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip,
malamang nagrereklamo na rin daw ang mga yon, hindi lang nila masabi. Umakbay si Princess Ningyan kay Shin Lang sabay diin, magmula ngayon ito raw ay magiging brother niya na. Kapag ka nandito ito sa capital ka-cover niya ito, kapag may nagtangkang mambuli rito report lang nito agad sa kanya, papatayin niya agad ang taong yon. Okay, tugon naman ni Shin Lang, okay dagdag niya sa kanyang isip, ito raw ang effect na gusto niya. Idinagdag ni Princess Ningyan na kahit na ano pa ang hilingin nito sa hinaharap gagawin niya ito. Dito sa U-State, siya na si Ningyan, wala rong bagay na hindi niya na-accomplish. Naalala naman ni Shin Lang dito si Lee Chen-kyo. Kung ganun saad niya hindi na raw siya mag-hold back, talagang mayroon daw siyang request. Are you serious? Sambit naman ni Princess Ningyan sa kanyang isip, hindi raw ba nito napapansin na nagyayabang lang siya? Ahehe, sige sabihin lang daw nito sa kanya, hanggat kaya niya lang itong gawin siya raw ay nangangako. Sinabi ni Shin Lang na gusto niyang maging official, kahit mga 7th o 8th rank lang. Gusto niyang magkaroon ng power ng walang inaalalang responsibilidad, at hindi niya na kailangang magtrabaho pa araw-araw. In short, gusto niya ng posisyon kung saan magkakaroon siya ng power ngunit wala siyang aalalahanang obligasyon. Pagtataka naman ni Princess Ningyan sa kanyang isip, talaga raw bang mayroong ganoong posisyon, paanong nangyaring hindi niya alam ang patungkol dito? Umubo siya, maging siya raw ay walang alam patungkol sa officialdom, magtatanong siya at titingnan kung mayroong ganoong posisyon at kung mayroon, agad niya raw itong ibibigay kay Shin Lang. Okay, salamat Princess, tugon naman ni Shin Lang. Ngunit pumuti ang kanyang mga mata nang bigla siyang hinampas ni Princess Ningyan sa balikat. Hindi na raw nito kailangan pang maging polite, sila raw ay brothers and sisters. Sige, iyon lang daw sa araw na ito, aalis na raw siya. Masayang umalis si Princess Ningyan, habang napaiyak naman sa sakit si Shin Lang. Agad namang pumasok si Huang Fang, at nag-report na gusto itong makita ng eunuch sa mansion ng 5th Prince. Sige dalhin mo ako doon agad na tugon naman ni Shin Lang at napasabi sa kanyang isip na maghahating gabi na, malamang ito raw ay isang napakahalagang bagay. At, lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar kung saan sinabi ng eunuch kay Shin Lang na si Jin Mukong ay hinuli ng Wanian County Government. Note, ang bansang ito ay mayroong 2 counties, at ang mga ito ay tinatawag na Pinggan at Wanian. At ang count seat ng Wanian, ay siya ring governing seat ng Wanian County. Bakit inaresto? Sambit naman ni Shin Lang sa kanyang pagkagulantang, anong krimen ang nagawa nito, bakit ito inaresto ng magistrate ng Wanian? Sinagot naman ito ng eunuch na confidant ng 5th Prince, iyon daw ay dahil sa isang babae na nagmula sa isang malakas at virtuous na family, ito raw ay kaso ng sexual assault. Hindi naman makapaniwala si Shin Lang sa kanyang narinig. Imposible, sigaw ni Shin Lang, malamang ito raw ay paninira lang, ang bagay na iyon ay hindi magagawa ni Mukong. Ganun pa man nanlaki ang mga mata ni Shin Lang nang sinabi ng eunuch na si Mukong ay nahuli sa akto. Sambit ni Shin Lang sa kanyang isip, ito raw ay napaka-imposible. Mula nang dumating si Mukong sa kapital, ito ay naging napaka-obedient at na-accomplish nito ang lahat ng ipinag-utos ni Shin Lang. Flashback. Bago pa tumungo si Mukong sa kapital, ay sinabi ni Shin Lang sa kanya na wag itong pumunta sa mga brothels pagdating nito sa kapital, at mag-ingat ito dahil maraming mga tao doon na magtatangkang saktan ito. Wag na wag itong lalabas upang mag-dinner kasama ang kahit na sino paman, mayroong magtatangkang saktan ito. Maging sino man ang mag-fall in sa kanya sa streets, maging ito man ay bata, matanda, lalaki, o isang napakagandang babae, wag na wag niya itong papansinin. Ang gawin lang nito ay magstay sa Imperial Academy, o kaya naman pumunta sa 5th Prince na si Ningxing. Maaari itong makipagkaibigan doon, ngunit wag na wag itong lumabas at makipaglaro sa mga yon. Sinunod ni Mukong ang lahat ng mga ibinili ni Shin Lang. Nagkaroon ito ng countless na mga readers, countless na mga fans, at ang kaibigan na mayroon siya ay iisa lang. Ang taong ito ay ang shopkeeper ng Tianfeng Bookstore na si Yu Fang, na siya ring tumulong sa pag-publish sa libro ni Mukong. Mayroong 5 mga bookstore si Yu Fang sa capital bagaman mahina ang business. Ganun pa man,
mayroong bagyong dumating nung nakaraang taon na nag-cost sa kanya ng malaking pera. Ang dahilan ay ang paglabas niya sa isang supernatural book sa Great Flame Dynasty, isang restricted na libro. Ang Eastward Legend ay isang banned na libro, ipinagbabawal ang pagbebenta nito sa anumang bansa na mayroong personal edict ng Emperor of Dayan. Ganun pa man sa nagdaang mga taon, maraming mga bookstore ang pasekretong nagbebenta sa mga librong ito hanggang sa nagbenta na rin si Yu Fang. Subalit nung nakaraang taon, nang ang prince ng Great Yan Empire ay nagkakaroon ng inspection, nadiskubre nito ang patungkol sa pagbebenta ng ilang mga bookstore sa librong ito. Doon nagsimula ang kalbaryo ni Yu Fang, hindi lang sa kinumpiska ang mahigit sa 10 kopya ng librong nasa kanyang bookstore, siya rin ay pinagmulta ng 1,000 gold coins. Ang mga officials ay pumunta sa kanyang bookstore at direct ang nang-extort, bawat minor official ng Wanyan County ay pumunta sa bookstore ni Yu Fang. Umabot sa 8,000 gold coins ang na-extort ng mga ito mula sa kanya, na siyang nagsanhi upang siya ay malugmok sa verge ng bankruptcy. Ang sandaling ito ay siya ring parehong sandali kung saan gusto nang ipapublish ni Mukong ang manuscript ng kanyang libro, halos lahat ng mga bookstore ay dumagsa sa kanya, at si Yu Fang ng Tianfeng Bookstore ang pinakamahirap at mayroong pinakamababang kondisyon. Ganun pa man ang hindi inaasahan ng lahat, ang napakabait at maawaing si Jin Mukong ay pinili si Yu Fang. Sa loob lang ng 3 buwan ay nai-release na ang libro ni Mukong, at daan-daang libong mga kopya ang kanilang naibenta na siya ring naging dahilan upang kumita ng malaki si Yu Fang. Iniligtas ni Jin Mukong ang career nito at family, inimbita na ni Yu Fang ng maraming beses si Mukong na pumunta sa kanyang bahay, at nag-offer na ipagluluto niya ito. Ganun pa man tinanggihan ni Mukong ang lahat ng mga imbitasyon nito alinsunod sa mga bilin ni Shin lang sa kanya. Madalas na pumupunta si Yu Fang sa Imperial Academy upang makipag-usap kay Mukong hanggang sa sila ay naging matalik na magkaibigan. Kahapon ay inimbita uli ni Yu Fang si Mukong na kumain sa kanyang tahanan, ngunit ayaw suwayan ni Mukong si Shin lang kaya tinanggihan niya uli ito. Ikinalungkot ito ni Yu Fang, siya raw ay napaka-presumptuous, paano naman daw mangyayaring si Jin Mukong na isang anak ng dignified earl makikipag-associate sa isang tulad niyang hamak lamang na merchant. Napasabi si Mukong sa kanyang isip na ngayon ay ang kaarawan ng ina ni Yu Fang, sa umaga ay napaka-busy ng family nito, upang maghanda ng pagkain para sa kanya. Kung kaya, nakapagdesisyon si Mukong na suwayan ang bilin ni Shin lang kahit na isang beses lang. Dahil sa sobrang lambot ng puso ni Mukong pumunta ito doon, ang mga pagkain na nasa mesa ay masasarap, kaya napakain siya ng marami at napainom ng 2 baso ng alak. And then, pagkagising niya ay nakapatong na siya sa isang babae, ang asawa ni Yu Fang na si Yu Chen. Lumipat ang eksena sa loob ng bahay ng Wanyan County Government, kung saan makikitang nakikipag-usap si Prince Ningxing sa City Lord na si Mr. Wang. Kung maaalala natin si Mr. Wang ay ang kasama ni Zhou Wenhua na tumungo sa Xuanwo Court noon, upang arestuhin si Shin lang sa umano'y pagpatay nito sa ama ni Zhou Wenhua na si Viscount Zhu Lanteng, ganun pa man nagsitakbuhan sila nang ipakita ni Shin lang ang kanyang gawa-gawang chicken pox. Mr. Wang sambit ni Prince Ningxing, wala siyang paki kung sino man ang nasa likod nito, pakawalan daw nito si Mukong. Nagpapatawa ka ata Your Highness, tugon naman ni Mr. Wang, ini-execute niya lang daw ng patas ang batas. Walang nangyayaring conspiracy dito, ito raw ay nag-o-overthink lang. Your Excellency, pautal na tugon naman ni Prince Ningxing, talaga raw bang hindi nito pakakawalan ang taong iyon? Napasabi si Mr. Wang sa kanyang isip na sa lakas na mayroon si Prince Ningxing ito raw ay hindi makakaakyat sa power. Ito ay isa lamang useless na prince, walang authority, hindi niya ito nire-respeto, ito ay walang silbi, nagpapakita lang siya ng respeto dahil sa ito ay anak ng emperor. Well, sambit niya kay Prince Ningxing, talagang ang bagay daw na ito ay napaka-shockang, maging siya ay hindi rin makapaniwala na ang ganitong bagay ay magagawa ni Jin Mukong na isang anak ng noble. Ganun pa man kung pakakawalan niya ito, papaano niya naman daw haharapin ang soberanya, paano niya haharapin ang mga mamamayan, lalong-lalo na ang babaeng nilapastangan ni Jin Mukong. Kaya fifth prince ang maipapayo niya lang daw dito, mind nito ang kanyang sariling business. Makikita ang pagkainis ni Prince Ningxing,
Ang hamak lang na county magistrate na ito, ang lakas naman daw ng loob nitong i-disrespect siya na anak ng emperor, kung saan-saan napunta ang isip ni Prince Ningxing, at nakaramdam ng frustration dahil hindi niya man lang magawang mailigtas ang kanyang pinsan. Mr. Wang sambit niya, ano raw ba ang binabalak nitong gawin kay Jin Wukong? That's none of my business, tugon naman ni Mr. Wang. Ngunit once na maimbestigahan na ang patungkol dito at ma-confirm ang mga evidence, syempre ipapataw niya ang nararapat na parusa. Ito ay corruption of power, ang asal na ganito ng Jin family ay hindi kaaya-aya. Makikita ang reaction ni Prince Ningxing, so ang balak daw pala nito ay ang atakehin ang Jin family. Umalis siya. Take your time, fifth young master, sambit naman ni Mr. Wang. Binabalak ni Xin Lang na bukas pa ng umaga puntahan si Prince Ningxing, ganun pa man ang bagay na ito patungkol kay Mukong ay nagpapabagabag sa kanya. Sa mansion ni Prince Ningxing, ay nagbigay galang si Xin Lang sa fifth prince. Humingi naman ng tawad si Prince Ningxing, ito raw ay nakakahiya, sa kapital ay obligasyon niya si Mukong, ngunit imbes na mapabuti ito ngayon ay nasa kulungan, sinira niya ang tiwala sa kanya ng kanyang tiyahin. Agad namang nag-osisa si Xin Lang, nagtanong kung pumunta na ba ito sa government office ng Wanian County. Oo, tugon naman ni Prince Ningxing, ganun pa man ang county magistrate daw na si Wang Kaik ay unwilling na i-release si Mukong. Your Highness, tugon naman ni Xin Lang, ito ay ni-humiliate ng taong yon doon, hindi raw ba? Makikita ang reaction ni Prince Ningxing, bumaling ng tingin, wala raw siyang pake patungkol sa bagay na iyon. Ang concern niya lang sa ngayon ay kung papaano sila makakaalis sa crisis na ito. Sa critical moment kung saan igagawad na ng kanyang ama ang title na Marquis sa kanyang uncle Jinzhou, nagkaroon pa ng ganitong incident. Inobserbahan ni Xin Lang ang kilos ni Prince Ningxing, at nagsabing na-imagine niya na rong maraming mga impeachment memorials na dadagsa sa palace bukas upang ipa-impeach ang Jin family. Ang bagay na ito ay sinadya. Binabalak na isabotahe ang good deeds ng kanyang Jin family, upang hindi maibigay ang title na Marquis sa kanyang father-in-law. Sumagot naman dito si Prince Ningxing, ang mga iyon daw ay napaka-despicable. Well, tugon naman ni Xin Lang, iyon daw ay normal lang na karakter ng kalaban. Ganun pa man sa pagkakataong ito, ang handwriting daw na nasa report ay tiyak na nagmula sa Su family, ang revenge ng mga ito ay napakabilis. Kung kaya, natatakot siyang na-i-arrange na ng mga ito ang lahat ng mga susunod na link. Na-i-arrange na ni Marquis Sunan ang lahat, ang susunod na mangyayari ay i-impeach ng lahat ng mga officials ang Jin family, lilikha ng bagyo na tatama sa center ng Jin family. Di-disgrace ang reputasyon ni Jin Wukong at ng Jin family, upang ang Count of Xuanwo ay hindi na uli makakakuha pa ng title. At maging si Xin Lang, wala ring balak si Marquis Sunan na ito ay patakasan. Sinabi ni Xin Lang na kung walang unexpected na mangyayari, tiyak na mayroon dong sasalakay sa residence ng Jin family bukas. Wala na silang ganoon kalaking oras, kailangang mailigtas nila si Mukong bago sumikat ang araw. Nagulat naman si Prince Ningxing nang marinig ito, ganun pa man ang Su family ay nakapaghanda na raw sa mga susunod na mangyayari. Pagkapasok pa lang ni Xin Lang sa capital, gumawa na ang mga ito ng mabilis, ruthless, at accurate na mga moves at ito ay walang bottom line. Kaya ngayon hindi lang sa kailangan nilang mag-cope sa style ng Su family, kailangan din nilang mailigtas si Mukong bago sumikat ang araw. Sinabi niya kay Xin Lang na ngayon ay less than 3 hours na lang daw bago mag-daybreak, ang maghanap ng mga evidence sa napakaiksing oras na ito upang maklear ang charges laban kay Mukong ay mas mahirap pa sa pag-abot sa kalangitan. Maghanap ng evidence upang maklear ang pangalan ni Mukong, sambit naman ni Xin Lang, no. Fifth Highness, kung ganoon ang gagawin nila ay mahuhulog lang sila sa rhythm ng kalaban, nahuli si Mukong sa akto, hindi nila makiklear ang pangalan nito. Ganun pa man mayroon pang isang paraan, hindi na nila kailangang i-prove pa ang innocence ni Mukong. Sige, makikinig ako, tugon naman ni Prince Ningxing. Sinabi ni Xin Lang na una sa lahat, ang unang hakbang ay ang walisin ang mga shamelessness ng mga kalaban, kailangan nilang maging shameless pa sa mga yon. Ang pangalawang hakbang naman at siya ring pinaka-crucial na step sa lahat,
kailangan nilang i-block ang pagdagsa ng mga impeachment memorials mula sa mga officials upang ma-prevent ang pagbagyo ng mga public opinions. Kailangan nilang lumikha ng mas shockang pa na event, i-disturb ang buong capital, i-attract ang atensyon ng mga tao, at i-arouse ang anger ng lahat ng mga tao. Kailangan nilang ilipat ang atensyon ng lahat ng mga tao, upang masapawan ang mga allegations laban kay Mukong. Ang pangatlong hakbang naman, ay ang patayin si Yu Fang at ang buong pamilya nito. Kailangan ding patayin ang magistrate ng Wanian County na si Wang Kaik, at bigyan ng matinding sampal sa pagmumukha ang Su family. Since ito ang nagsimula sa bagay na ito, sila ang tatapos dito. Lahat ng mga prominent figures ay papatayin nila, Your Highness, dagdag pa ni Xin Lang. Pagdating sa political struggle, ito ay hindi dapat na sumayaw sa rhythm ng kalaban, o kaya naman pumasok sa field ng mga ito. Makikita ang pagkamangha ni Prince Ningxing, nagtanong kung talaga bang iyon ay posible, at sumagot naman si Xin Lang na ang mga sinabi niya ay foregone conclusion, ang mga tao niya ay kumikilos na upang isagawa ang mga bagay na kanyang inilahad. Bukas ng umaga, mayroong great event na mangyayari, na siyang gugulantang sa buong capital. Makikita ang pagkagulat ni Prince Ningxing, napasabi sa kanyang isip na si Xin Lang daw ay napaka-confident, hindi raw ba kaya na napredict na nitong mangyayari ang mga bagay na ito at nakapaghanda na ng advance na mga plano, hindi lang sa ito ay walang anxiety at fear, ngunit ito rin ay napaka-excited at sabik ng pumatay. Tumalikod si Xin Lang at nagsabing pupunta siya sa Wanian County ngayon, ang matandang magistrate na si Wang Kaik na yon ay mahusay. Sa mansion naman ng Marquis of Genyuan, ang patungkol sa kaso ni Mukong ay ini-handover na ni Marquis Sunan kay Su Jianting. Nag-report ang isang servant kay Su Jianting, ang lahat daw ay naisagawa na, si Jin Mukong ngayon ay nakakulong na sa magistrate prison ng Wanian County. Ang taong ito pala ay si Su Yung, ang confidant ni Marquis Sunan. Idinagdag niya na ang fifth prince na si Ningxing ay pumunta na rin sa Wanian County government at nag-request na i-release si Jin Mukong, ngunit ito ay ni-reject lang at ni-humiliate ng magistrate na si Wang Kaik. Ningxing sambit naman ni Su Jianting sa kanyang isip, si Su Peipei daw ang nagligtas sa buhay nito mula sa pagkalunod nung ito ay pinanganak. Hindi lang sa hindi ito gusto ng emperor, ng empress, kundi pati na rin ng Su family. At since hindi ito gusto ng lahat, bakit hindi na lang daw ito nagtago sa kanyang napakaliit na yard? Nagtanong siya kung nakahanda na ba ang lahat ng mga impeachment memorials mula sa mga censors, at ano raw ba ang ginagawa ni Xin Lang. Sumagot si Su Yung na nakahanda na ang lahat, bukas ng umaga ang lahat ng mga impeachment memorials para sa Jin family ay lilipad sa palace na para bang mga snowflakes at ang imperial edict upang maging marquis si Jinzhou ay madi-disrupt. Habang si Xin Lang naman, ito ay tumungo kay Ningxing. Hahasambit naman ni Su Jianting, marahil kayarong mag-stir up ng trouble ni Xin Lang doon sa Xuanwu City, ngunit ito ay walang silbi rito sa capital, wala itong makukuhang suporta rito. Samantalang sila ay mayroon ng malalim na ugat, ang gap na ito ay hindi matutulayan ng anumang amount ng talino, hindi ito gumalaw ngunit unfortunately, kahit na gumalaw pa ito magre-resulta lang sa pagpapabilis sa kanyang kamatayan. Idinagdag naman ni So Yung na ang maging conspiracy laban kay Xin Lang ay nailunsad na rin, hanggat ito ay gumawa ng hakbang, guaranteed na ito ay agad na mabibigyan ng charge na murder. Sa ganitong paraan, ang son at son-in-law ng Jin family, maipapalabas nila na ang mga ito ay parehong nakagawa ng krimen. Ang isa ay puwersahang nilapastangan ang isang inosenteng babae, habang ang isa naman ay pagpatay. Nagtanong naman si Su Jianting kung nakahanda na ba ang mga tao at mga kabayo na sasalakay sa residence ng Jin family bukas, at sumagot si Su Yung na handa na ang lahat. Okay, sambit ni Su Jianting sa kanyang isip, gugulatin niya ang taong iyon bukas, hindi nito kayang i-handle ang 4 na kamao. Paano naman daw mangyayaring matatalo siya at ang Su family ng hamak lang na Xin Lang at walang silbing Ningxing na yon, ni hindi raw malalaman ng Xin Lang na yon kung papaano siya mamamatay. Sinabi ni Su Jianting kay Su Yung na hayaan siya nitong makita ang mga memorial na ipinasulat niya sa Imperial Censor, at nagbigay naman ng sample si Su Yung. Binasa ito ni Su Jianting,
at mapag-aalamang ito ay ang memorial na iniutos ni Marquis Sunan, isang impeachment memorial patungkol sa ginawa nilang pag-atake sa Xuanwo Court na nagdulot ng maraming casualty sa mga members ng Jin family at injury kay Mulan at Countess Su Peipei. Okay, napakahusay ng pagkaka-exaggerate sambit ni Su Jianting, ito raw ay tila decree sa isang heavenly book, ito raw ay isang piece of literature. Alright, saad niya kay Suyong, ihatid niya raw ito sa palas kasabay ng lahat ng mga impeachment memorial bukas, at siguruhin nitong iisipin ng mga tao na ang impeachment memorial na para sa kanyang ama ay ginawa lang ng Jin family upang i-instigate ang kanyang ama. Sa kabilang dako naman, ay nakarating na si Shin Lang sa Wanian County Government at makikitang siya ay nagbibigay galang kay Mr. Wang. Sino katanong ni Mr. Wang, Fox sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, ni nagpapanggap pa raw talaga ang bastard na ito na hindi siya nito kilala. Nagpakilala ang ating bida, siya raw ay si Shin Lang ng Xuanwo Court. Shin Lang, ikaw ba yan? Patanong na saad naman ni Mr. Wang, paano raw nito natanggal ang kanyang mga smallpox? Bad and good, tugon naman ni Shin Lang, ang mga iyon daw ay kusa na lang nawala. Napamura naman si Mr. Wang sa kanyang isip, talaga raw bang hindi na bumabalik ang mga smallpox? Nagkaroon siya ng train of thoughts patungkol sa bagay na ito, at pinipigilan ang kanyang inis habang tumitingin sa mapanuyang pagmumukha ni Shin Lang. Sumigaw siya sabay hampas sa upuan, ito raw ay isa lamang hamak na son-in-law ng Count of Xuanwo, ang pangahas naman daw nitong tumayo-tayo lang sa harap niya at hindi lumuhad. Sir, tugon naman ni Shin Lang, siya raw ay isang student supervisor ng Imperial Academy. Ang kanyang official title ay mako-consider bilang reserve jurin, kung kaya maaari niyang emit ang isang official nang hindi lumuluhod. Student supervisor ng Imperial Academy, patanong na sambit naman ni Mr. Wang. Note: ang identity ng mga eunuch na ginagamit ng Emperor upang i-humiliate ang Jin family, ay naging sandata na ngayon ni Shin Lang. Ang isang first-class Jinshi ay minamata ang isang second-class Jinshi, minamata ng isang second-class Jinshi ang isang normal Jinshi, minamata ng isang normal Jinshi ang isang Jurin, minamata ng isang Jurin ang isang Guozijan, minamata ng isang Guozijan ang isang scholar, habang minamata naman ng isang scholar ang Imperial Academy. Si Shin Lang ay nasa bottom ng contempt chain na ito, habang si Mr. Wang naman ay isang dignified na second-class Jinshi, comparable sa pagitan ng isang bachelor's degree mula sa isang key university at adult education degree. Nagtanong si Mr. Wang, bakit daw ba siya hinahanap ni Shin Lang, ano ang kailangan nito sa kanya? Lord Wang, tugon naman ni Shin Lang, mas maigi rong i-resolve ang grievance kaysa sa lumikha ng isa, sila ay nag-meet na noon, kaya sila ay maituturing na half-familiar sa isa't isa. Patungkol sa kaso ni Jin Mo, kung pakiusap maging merciful ito, hindi kakalimutan ng Jin family ang igagawad nitong kabaitan. Ganun pa man, tumawa lang si Mr. Wang nang marinig ito, at tinanong si Shin Lang kung sinusubukan daw ba siya nitong suhulan. Your Highness, tugon naman ni Shin Lang, ano raw ba ang gusto nito? Ganun pa man, tumayo lang si Mr. Wang at nagsabing wag nitong sayangin ang kanyang oras, wala na rong silbi ang pag-e-intercede nito, lalong-lalo na ang Fifth Prince, at kahit na ang Count of Xuanwo pa ang pumunta rito ay ganito rin ang sasabihin niya, hinding-hindi niya pakakawalan ang isang villain. Ang krimen na ginawa ni Jin Mukong ay kasuklam-suklam, ayon sa batas ng Yu State, ito ay masisentensyahan ng corruption of power. Kung siya na si Wang Kai ay natatakot sa mga makapangyarihan, hindi na siya pumunta pa rito sa Dali Temple o kaya naman mauupo sa posisyon na ito. Napasabi siya sa kanyang isip na kahit na gaano pa ka-powerful si Shin Lang sa Xuanwo City, ito ay walang silbi pagdating dito sa capital city. Kahit na ito pa ay isang dragon, ito ay magiging uod sa harap niya. Binuksan niya ang pinto upang umalis, at sinabihan si Shin Lang na umalis na ito rito. Sa loob ng library ng Wanian County Government Office, ay sinabi ng isang official kay Mr. Wang na wag na nitong palakihin ang patungkol sa bagay na ito, dahil tiyak na magpapa-upset lang ito sa Emperor kapag natuklasan nito ang patungkol sa bagay na ito. Ganun pa man, sumagot lang si Mr. Wang na tiyak na maging ang Emperor ay magbubulag-bulagan lang patungkol sa bagay na ito, siya ay nasa posisyon na mayroon siya ngayon dahil sa tulong ni Sunan, ito ay ang kanyang greatest benefactor. Kaya bilang tao,
kailangan niyang magpakita ng gratitude sa kabaitan na iginawad nito sa kanya. Note: mayroong dalawang faction ang court ngayon, at ang mga ito ay ang Crown Prince faction at Third Prince faction. Ganun pa man, mayroon ding maraming mga officials na ayaw mag-participate sa fight for the throne ng Third Prince at Crown Prince at isa na dun si Mr. Wang Kaik. Kung hindi mo kayang makontrol ang iyong sarili sa martial arts world, kung ayaw mong mag-stand in line, edi wag mong gawin. Therefore nabuo ang isa pang faction na kinabibilangan ng mga ganitong mga officials at mga influential backers, ang tinatawag na neutral faction. Si Sunan ay isa sa Big Three ng neutral faction, habang si Wang Kaik naman ay ang kanyang system official. Si Mr. Wang Kaik ay nasa kanyang 40s na, nagsisilbi bilang assistant manager ng Dali Temple sa loob ng 8 taon, at wala ng pag-asa pa na ma-promote. Ganun pa man nung ito ay sumali sa neutral faction, ito ay agad na na-promote at naging county magistrate. Kaya nung ito ay inutusan ni Marquis Sunan na i-set up si Jin Wukong, ito ay agad na nag-take ng action. Ganun pa man sambit ng official, ngunit sinasabi raw na si Shin Lang ay halos maituturing na bilang isang demon. Hatugon naman ni Mr. Wang, kahit na ang Shin Lang pa na yon ay isang dragon, ito ay gagapang lang na parang uod dito sa capital city. Nagtanong siya kung kamusta si Jin Wukong doon sa prison, at sumagot naman ang official na ito ay tahimik pa rin, ganun pa man siya raw ay medyo nakokonsensya sa batang yon. Interesting tugon naman ni Mr. Wang, sabihin daw nito kay Yu Fang, narinig niya rong masarap magluto ang asawa nito, sabihin nito sa taong yon na papuntahin nito ang asawa nito sa kanyang bahay dahil gusto niyang matikman ang luto nito. Nang biglang may narinig silang ingay mula sa labas, mga tunog ng paghampas ng drum. Ikinainis ito ni Mr. Wang, sino ang impatient enough na iyon na hamampas sa drum at nag-a-appeal ng grievance, kung gusto nitong mag-file ng complaint bumalik na lang ito bukas, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na itapon palabas kung sino man yon. Sumugod ang mga tauhan ni Mr. Wang, nanlaki ang mga mata ng isa, at maririnig ang kanilang mga sigaw humihingi ng tulong. Ilang sandali pa ay bumalik sila kay Mr. Wang na punong-puno ng mga bukol at pasa, ang naroroon ay si Shin Lang saad ng isa, at mayroon dong bumugbog sa kanila. Nagulantang naman dito si Mr. Wang, napatanong sa kanyang isip kung talaga raw bang naghahanap ng kamatayan ang wicked beast na yon, ang harap-harapan nitong atakehin ang kanyang mga officials ng ganito, at inutusan ang iba niya pang mga tauhan na pagtulungang hulihin si Shin Lang at dalhin sa prison. Shin Lang, dagdag niya sa kanyang isip, ito raw ba ay nahihilo na, ang lakas naman daw ng loob nitong magsanhi ng gulo dito sa kapital, mukhang gustong-gusto na raw pala talaga nitong mamatay. Nag-aalala pa naman daw siya kung papaano niya mahahanap ang weakness nito, ngunit ngayon ito na mismo ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na mabugbog ito, nang makapaghiganti na siya sa ginawa nitong paghumiliate sa kanya doon sa Xuanwo Court. Ilang sandali pa ay lumabas na si Mr. Wang kasama ang ilang mga guards, at nagulat siya nang makitang ang humahampas sa drum ay si Shin Lang. Pinagmumura niya si Shin Lang, ang lakas naman daw ng loob nitong harap-harapang bugbugin ang mga officials at manggulo ng ganito rito, ito raw ay hindi Xuanwo City. Hindi niya alam kung paano ito dinidisiplina ng Count of Xuanwo, at inutusan ang mga guards na hulihin si Shin Lang nang biglang lumitaw si Princess Ningyan, Guanyan County Magistrate. Sambit niya, siya raw ang nambugbog sa mga tao nito, may reklamo daw ba ito, aarestuhin daw ba siya nito? Fox, sambit naman ni Mr. Wang sa kanyang isip, bakit daw ba nandito rin ang calamity na ito rito, at isa pa bakit daw ba ito nakikipagtulungan kay Shin Lang? Inutusan niya ang mga guards na tumigil, at sinabi uli ni Princess Ningyan na siya ang nambugbog sa mga tao nito, aarestuhin daw ba siya nito? Kasambit naman ni Mr. Wang sa kanyang isip, hulihin ito at umasang mabubuhay ng mapayapa, ni pinatay nga raw nito ang kanyang sariling asawa, paano pa raw ba kaya ang ibang tao? Greetings Princess, saad niya, ngunit ang bagay daw na ito ay related sa national law at mukha ng soberanya. Kung kaya, nire-request niya raw na i-reconsider ng princess ang patungkol sa bagay na ito. Ngunit sumagot lang si Princess Ningyan na hindi niya raw ito hinihimok na magkaroon ng favoritism o kaya naman maging bias sa batas, ang gusto niya lang daw ay ang isagawa nila ang paglilitis ngayon mismo. Although nasa kalagitnaan na sila ng gabi ngayon, buhay daw ng isang tao ang nakataya rito. Kung kaya,
kailangan nitong magtrabaho at buksan ang court session buong gabi. Sambit naman ni Mr. Wang sa kanyang isip, binabalak niya pa naman daw sanang bukas ng umaga na lang isagawa ang paglilitis upang i-expose ang Jin family. After all hindi raw siya mapopromote kung sa ganitong oras niya ito isasagawa. Ganun pa man mukhang hindi na makapaghintay ang Shin Lang na ito sa kanyang kamatayan. Well, ang evidence na mayroon sila ngayon ay napakatindi, kahit na mayroon pang great abilities ang Shin Lang na ito, napaka-imposible na magagawa pa nitong mabaligtad ang sitwasyon. Nagbigay ng order si Mr. Wang, inutusan ang kanyang mga tauhan na dalhin sa trial court si Jin Wukong, Yu Fang, at ang asawa nitong si Mrs. Chen. Alright sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, bago pa man maisagawa ang trial tinawag na nitong kriminal si Wukong. Ito raw ay isang predetermined stance. Wang Kai, talaga raw bang determined ito na banggain ang Jin family? Tumungo na sila sa trial court, habang nagpaiwan naman si Shin Lang at Princess Ningyan. Sinabi ni Princess Ningyan kay Shin Lang na hindi niya na ito matutulungan doon sa court, kailangan niya pa rong i-handle yung isang bagay na ipinapagawa nito. Ganun pa man ang kagustuhan nitong overturn ang kaso na ito ay napakahirap. Si Jin Wukong ay nahuli sa akto at gabundok ang ebidensya. Ganun pa man sumagot lang si Shin Lang na ang pangunahing palabas ay nasa labas ng tula, ang public trial court ay hindi ganoon kahalaga. Ang pinakamahalagang bagay ay ang dalawang performances na gaganapin sa labas, at iyon ay nangangailangan ng hard work. Sumagot si Princess Ningyan na although gustong-gusto niya ang excitement at gustong palakihin ang mga bagay-bagay, ngunit ang matter na ito ay masyadong napakalaki, tagos sa kalangitan, sigurado daw ba talaga si Shin Lang na gagawin niya ito? Oo, tugon naman ni Shin Lang, iyon ay pagtagos lang sa kalangitan, ipinapangako niya rong hindi mapapasama si Princess Ningyan dito, sa halip pupurihin pa ito ng Emperor. Usually ito ay napaka-bold at mayroong malakas na loob, siguro naman hindi ito natatakot gawin ang bagay na ito hindi raw ba? Nonsense, sigaw naman ni Princess Ningyan sabay hampas sa kanyang dibdib, siya raw ay walang kinakakatakutan dito sa capital city, at makikita ang reaksyon ni Shin Lang habang nakatitig sa pag-alog nito. Pasimple niya itong sinampal, kung ganun saad niya ipakita nito kung gaano ka-chivalrous at ka-powerful si Princess Ningyan, best friend come on. Good bro, sambit naman ni Princess Ningyan sabay pektos sa dibdib ni Shin Lang na siyang naging dahilan upang ito ay mapabulwak ng dugo. Tumalikod si Princess Ningyan, bukas gugulatin niya raw ang lahat, siya ay lilikha ng napakalaking calamity. Teka lang, hindi raw siya sinuntok ni Shin Lang sa dibdib, sa halip pasampal nitong ginawa ang bagay na yon, naramdaman niya ang palad nito. Teka lang, anong ibig sabihin nito? Nagte-take advantage daw ba ito sa kanya? Itinuturing niya itong kapatid tapos ito gusto nitong makipagsiping sa kanya, kung ganun papatayin niya raw ito. Makalipas ang ilang sandali, ay opisyal nang binuksan ni Mr. Wang ang paglilitis. Sabay-sabay na inilapag ng mga guards ang kanilang mga stick sa sahig, nag-atensyon, at makikita ang presensya ni Wukong at Yu Fang. Don sambit naman ng nanghihina ng si Wukong. Nang biglang dumaan si Shin Lang sa kanyang gilid, bro, big brother-in-law, paiyak na sambit niya sa kanyang isip, mukhang ito raw ay pumunta rito upang iligtas siya at mapapansin na dinala rin ni Shin Lang ang ilang mga servants ng Jin family, yung mga nasa likod. May inihampas na kung ano si Mr. Wang sa mesa, pasigaw na nagtanong kung sino ang biktima, anong injustice ang dinanas nito. My lord, agad namang sigaw ni Yu Fang, siya raw ay ginawa ng hindi mabuti ng heir ng Count of Xuanwu. Nang biglang sumabat si Shin Lang, gusto niya rong magsampa ng kaso kay Chen Shi, patungkol sa pagtatangka nitong pag-set up at pagdungis sa pangalan ng heir at Count of Xuanwu. Itinuro niya ang asawa ni Yu Fang at nagsabing ang babaeng iyon ay promiscuous at malicious. Nang makita nito ang kanyang cute at napakagwapong younger brother, nilasing niya ito at nihinubad pa raw nito ang damit nito at nag-take advantage sa pamamagitan ng pagkuha ng puwersahan sa purity nito. Hindi lang sa kinuha nito ang 18 taong virginity ng kanyang younger brother, gusto niya pa itong ipahiya at sirain ang pangalan ng Jin family. Ang ganoon kapangit na bagay ay nakakabahala, ngayon lang daw siya nakakita ng ganito ka-poisonous na babae. Kaya magistrate, pakiusap, gumawa daw ito ng desisyon,
pakiusap bigyan daw nito ng hustisya ang kanyang younger brother na si Jin Mukong at makikita ang reaksyon ng tatlo. Idinagdag ni Shin lang na hindi niya raw mapapalagpas ang bagay na ito, ang Chen family ay kailangang mabigyan ng severe punishment. Master Shin sigaw naman ni Yu Fang, wag daw itong maging unreasonable. Siya raw ay nagtrabaho ng husto upang i-publish ang libro ni Jin Mukong, at nung dumating ang kaarawan ng kanyang ina, wala siyang ibang inimbito kundi si Jin Mukong lang. Ganun pa man dahil sa ang kanyang asawa ay maganda, palagi itong sinusulyapan ni Jin Mukong doon sa banquet. Hindi niya ito sineryoso nung una, at ito ay uminom lang ng 2 baso ng alak. Ganun pa man sinabi nitong lasing na siya, at gustong pumunta sa banyo. Kaya sinamahan niya ito sa at inutusan ang kanyang asawa na maghanda ng sopas, upang ito ay maging sober. Ngunit ang hindi niya inaasahan ang bis daw pala na ito ay nagpapanggap lang na lasing at paulit-ulit na nilapastangan ang kanyang asawa sa loob ng mahigit 1 oras. Mahigit 1 oras sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip. Grabe napaka-obvious daw ng pagsisinungaling ng taong ito, paano aabot ng 1 oras si Mukong siya nga raw well di bali ito raw ay far-fetched, besides ito ay wala na ring silbi ngayon. Nilapitan niya si Yu Fang, kung umabot daw pala ng 1 oras ang ginawang paglapastangan ni Jin Mukong sa asawa nito, bakit hindi niya ito pinigilan? Sumagot si Yu Fang na nung sandaling iyon lasing na siya, bukod pa doon nakatulog din siya. At ang nasa bahay lang nung sandaling iyon, ay tanging ang kanyang binging matandang ina lang at 2 batang anak. Ngunit ang beast na Jin Mukong na ito, tinakat nito ang kanyang ina, nagsabing kung ito ay magre-resist at sumigaw, umano'y papatayin nito ang mga bata. Agad namang umalma dito si Mukong, gumagawa daw ito ng istorya. Binigyan niya pang araw ng mga regalo ang mga batang yun pagdating niya, nagbigay din siya ng mga pulang envelope, at panangako ang bibigyan niya ang mga ito ng mga tuta. Talagang gustong-gusto niya raw ang mga batang yon, kaya paano niya naman daw magagawa ang mga sinabi nito. Sinabi ng asawa ni Yu Fang na siya ay isang babaeng pure at devoted lang sa kanyang asawa, kailanman ay wala pang nakakahawak na ibang lalaki sa kanya kahit na isang daliri lang. Ngunit ngayon ang kanyang katawan ay nilapastangan ng beast na ito, siya raw ay nawalan na ng courage na mabuhay pa sa mundong ito. Ganun pa man ang tanging hinihingi niya lang, ay ang mabigyan ng nararapat na parusa ang evil person na ito. Biglang sumabat si Shin lang, Mukong sabihin daw nito kay Lord Wang, sabihin nito sa lahat ng nandito, na ito ay ang siyang tinake advantage at nilapastangan ni Mrs. Chen nung malasing ito. Oo, iyon ang totoo, tugon naman ni Mukong, pagkatapos niyang makainom ng 2 basong alak ay bigla siyang nag-pass out, at paggising niya nasa kama na siya ng babaeng ito. Hahaha, iyon ay ridiculous, sabat naman ni Yu Fang, anong pinagsasasabi nitong ang kanyang asawa ang nag-defile dito, ngunit nang makita daw nila ito sa kama, pinipress nito ang katawan ng kanyang asawa. Tinanong naman ni Shin lang si Mukong kung ano ang posture nito paggising niya, talaga raw bang pinress nito ang katawan ni Mrs. Chen. Inalala ni Mukong ang pangyayari, ang babaeng ito raw ang nag-press sa kanyang binti. Narinig niyo ba yon, sambit naman ni Shin lang sabay harap kay Mr. Wang, ang babaeng ito raw ang nag-press sa katawan ng kanyang brother-in-law. Sumabat naman agad dito si Yu Fang at sinabihan si Mr. Wang na wag itong maniwala kay Shin lang, binabaligtad nito ang sitwasyon. Ha, sambit naman ni Shin lang sabay tingin kay Yu Fang, ang katawan ni Jin Mukong ay nakapress sa katawan ng asawa nito, ngunit ang binti ng asawa nito ay nakapress sa binti ni Mukong. Kaya paano nito nasasabing si Mukong ang nag-press sa katawan ni Mrs. Chen, maliwanag daw na iyon ay mutual pressure. Sumagot naman si Yu Fang na ngunit ang kanyang asawa raw ay mayroong maraming mga sugat, tanda ng pagpupumilit nito na kumawala. Kung kaya, iyon daw ba ay hindi pa sapat na patunay na vinayolate ni Jin Mukong ang kanyang asawa? Tinanong naman ni Shin lang si Mukong kung mayroon din ba itong mga sugat sa kanyang katawan. Mayroon, tugon naman ni Mukong, ngunit ito raw ay nasa, at binulong niya ito kay Shin lang. Nanlaki naman ang mata ni Shin lang nang marinig ito, grabe, ito raw ay kasuklam-suklam. Itinuro niya si Mrs. Chen, ito raw ay isang napaka-vicious na babae, pinagtangkaan pa raw talaga nitong gawing baog ang heir ng Jin family. Paano nito ginawa ang bagay na ito?
hindi raw ba kaya na ginamit nito ang kanyang ngipin? Nasaan ang doktor? Bilisan daw nila tumawag sila ng doktor, upang matingnan ang injury sa life root ng kanyang brother-in-law. Ito raw ay isang ironclad evidence, kung ang babaeng ito ay hindi nag-take ng initiative, paano naman daw mangyayaring magkakaroon ng ganitong injury ang kanyang brother-in-law? Ilang sandali pa tiningnan na ito ng doktor, at idiniklarang talaga rong mayroong skin trauma. Napa-flinch naman dito si Mrs. Chen, umiyak, nilapastangan siya ng beast na ito kaya wala na raw siyang lakas pa ng loob na mabuhay sa mundong ito, ayaw niya na rong mabuhay pa sa mundong ito. Tumakbo siya, binabalak na magpakamatay sa pamamagitan ng paguntog ng kanyang ulo sa isang poste, tinangka ni Yu Fang na pigilan ito, ngunit hinarangan siya ni Xin Lang. Sige ituloy mo lang yan, sigaw naman ni Xin Lang kay Mrs. Chen, ikakatuwa niya raw kung ito ay mamamatay. Ganun pa man biglang nag-reduce ng speed si Mrs. Chen, bago niya iniuntog ang kanyang ulo sa poste at makikitang bukol lang ang tinamo niya. Sinabi ni Xin Lang na tumayo ito at iuntog pa ang kanyang ulo sa poste, hindi raw ba't gusto na nitong mamatay, dapat lakasan daw nito ang paguntog. Maging decisive ito, anong silbi ng pagiging coy? Tingnan daw nito ang bukol na nasa kanyang noo, mukhang mas malakas pa raw ang lamok kaysa sa kay Mrs. Chen. Ikinainis naman ito ni Mr. Wang, Xin Lang ito raw ay napaka-reckless sa panghaharas dito sa court. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin si Xin Lang nang biglang dumating si Prince Ningxing, at pinahinto ang mga guards sa kanilang ginagawa. Sinabi niyang nowadays si Xin Lang ay ang lawyer ni Jin Wukong, kaya syempre ito ay mayroong karapatan na makipag-argue. Sambit naman ni Mr. Wang sa kanyang isip, surprisingly pumunta rito ang walang silbing ito, damit hindi raw nila ito magagalaw sa ganitong uri ng lugar, greetings Fifth Prince bati niya. Umupo si Prince Ningxing, hindi raw siya makikialam sa trial na ito, pakiusap magpatuloy na raw sila. Xin Lang sambit naman ni Yu Fang, paulit-ulit daw nitong sinasabi na ang kanyang asawa ang nag-take advantage kay Jin Wukong, ngunit si Jin Wukong daw ay chubby at hindi gwapo. Kung kaya, paano naman ito magugustuhan ng kanyang asawa? Dahil iyon ang gusto mong mangyari, tugon naman ni Xin Lang, si Mrs. Chen ay isang surrogate woman, na siya namang labis na ikinagulat ng dalawa. Sinabi ni Xin Lang sa lahat na ang hindi alam ng mga ito, si Yu Fang ay isang baog. Ang kanyang brother-in-law na si Jin Wukong ay ang anak ng Count of Xuanwo, isang noble. Kaya nilasing ni Yu Fang ang kanyang brother-in-law, pinakonsume ng aphrodisiac, then ibinigay na nito sa kanyang asawa ang opportunity na i-tarnish si Jin Wukong upang makahiram ng binhi at magkaroon ng anak na lalaki. Are you serious, sambit ng isang servant? Well, tugon naman ng isa, si Young Master Xin ang nagsasalita, kaya malamang ito raw ay totoo. Xin Lang, you fucking beast, ubos boses namang sigaw ni Yu Fang, ang pangahas naman daw nitong sirain ng ganito ang kanyang reputasyon, wag itong tumakbo, bubugbugin niya raw ito, ngunit pinigilan siya ng kanyang asawa, kumalma lang daw ito, narito sila sa trial court. Lumapit na rin ang dalawang guards, at idinagdag ni Yu Fang na kung siya ay baog, saan naman daw nanggaling ang kanyang dalawang anak na babae. Well said, tugon naman ni Xin Lang sabay palakpak. Mr. Wang, Your Highness, sambit ni Xin Lang sabay baling kay Prince Ningxing, ang dalawang anak na babae ni Yu Fang, hindi niya tunay na mga anak ang mga iyon, ang dalawang batang yon ay anak ng ibang mga lalaki mula sa kanyang asawa. Sige, isipin daw nila ito, si Yu Fang ay 35 taong gulang na, ngunit bakit ang isang anak nito ay 3 taong gulang pa lang habang ang isa naman ay 2 taong gulang? At since puro mga babae ang mga anak nito mula sa binhi ng ibang mga lalaki, sa sandaling ito ang gusto naman nito ay anak na lalaki at gusto rin nito na ang binhi ay mula sa isang tao na mayroong noble bloodline, na siyang naging dahilan kung bakit ang naging target nito ay si Jin Wukong. Naghiyawan naman dito ang mga servant ng Jin family, ang chain daw ng logic ay kompleto na, si Young Master Xin daw ay napaka-amazing, paano raw nito nahinuha ang bagay na ito? Tama yun, dagdag pa ng isa, gusto lang dong gamitin ng Yu Fang na ito ang binhi ng kanilang Young Master Jin Wukong. Silence in the court, sigaw naman ni Mr. Wang sabay hampas sa mesa, ang ingay daw ay hindi allowed. Xin Lang, mayroon kang bloody mouth, sambit naman ni Yu Fang, ang rason daw kung bakit late na silang nagkaroon ng anak,
ay dahil sa ang kanyang asawa noon ay mayroong iniindang karamdaman. Ngunit makalipas ang ilang taong recuperation, ito ay nabuntis na. Ngunit nagbigay lang ng fuck you sign si Shin Lang, maliwanag daw na wala itong kakayahang magkaroon ng anak, maliwanag daw na ang binhi nito ay hindi mabisa, kaya ito ay nanghiram ng binhi sa ibang lalaki. Sige, patunayan daw nitong mali ang sinasabi niya, bumuntis ito ng babae ngayon din. Makikita ang reaksyon ni Yu Fang, ngunit biglang sumabat si Mr. Wang. Shin Lang ang mga pinagsasasabi raw nito ay walang basehan, puro mga speculations niya lang. Well, madali lang iyong patunayan, tugon naman ni Shin Lang, dalhin daw nila rito ang dalawang batang babae. Ang mga binitawan niyang salita ay kayang-kaya niyang patunayan, kayang-kaya niya raw itong patunayan sa pamamagitan ng blood recognition of kinship. Although sa modern world ay hindi itinuturing sa korte na reliable ang blood testing, ganun pa man sa ancient times ito ay isang common method upang makonfirm ang blood relations. Sige, magkaroon tayo ng blood test saad ni Yu Fang. Hamsambit niya sa kanyang isip, madalas niya rong nililibot ang mundo, ang kanyang asawa ay napakaganda at charming, kaya syempre nag-conduct na raw siya ng blood test noon at ang resulta, talagang tunay niyang mga anak ang mga bata. Napakamot naman dito si Mr. Wang, bakit daw ba bigla na lang itong nauwi sa blood testing, hindi raw ba dapat ang tinatakal nila ngayon ay ang patungkol sa rape case ni Jin Wukong. At what's more, talagang pumayag pa si Yu Fang na magkaroon ng blood test upang patunayan lang na hindi ito nakakold, ano raw ba ang gagawin niya dito, at ano ang hindi niya dapat na gawin. Humingi ng pahintulot si Yu Fang kay Mr. Wang patungkol sa blood test upang matigil na ang speculation na ito. Gusto niya rong tuluyan ng ma-shatter ang rumor na ito, at ma-prove ang innocence ng kanyang asawa. Nagtanong si Mr. Wang kung sigurado daw ba talaga si Yu Fang na gagawin niya ito. Oo, tugon naman ni Yu Fang, patutunayan niya raw ang innocence ng kanyang asawa. Gagamitin niya ang facts na ito upang patunayang nagsasalita lang ng mga nonsense si Shin Lang at gumagawa ng istorya. Ha! Sambit ni Mr. Wang sa kanyang isip, since confident daw si Yu Fang, at nag-utos siya na maghanda para sa DNA test. Upang maiwasan ang pandaraya, inutusan ni Prince Ningxing ang kanyang 4 na mga guards na i-monitor ang isasagawang blood testing. Ilang sandali pa ay karga-karga na ng mga tauhan ni Mr. Wang ang mga natutulog na mga batang babae. Napatingin si Shin Lang sa mga ito, ang mga ito raw ay mga cute na bata, no wonder nagustuhan ni Mokong ang mga batang ito. Ganun pa man si Yu Fang at ang asawa nito pati na ang matandang ina ni Yu Fang ay nakatakdang mamatay. Ipapadala niya na lang daw ang mga batang ito at paaalagaan doon sa Nachao City. Fortunately ang mga ito ay napakabata pa kaya wala pa itong wastong mga memorya, hindi magsasuffer ang mga ito paglaki nila. What a sindagdag niya pa, nung ginawa ni Yu Fang at ng kanyang asawa ang krimen na ito, ni hindi man lang inisip ng mga ito ang kanilang dalawang mga anak. Nakahanda na ang mga items na gagamitin sa blood testing, hinawi ni Shin Lang ang kumot ng isang bata, ngunit agad siyang pinigilan ni Mr. Wang, hindi raw ito allowed na hawakan ang mga bata. Sinabi ni Shin Lang na ang 10 mga daliri ay konektado sa puso, although ang mga bata ay natutulog makakaramdam pa rin daw ang mga ito ng sakit. Una, kailangan niyang i-rub ang kanilang mga daliri, then gagamit siya ng maliit na karayom upang hindi magiging masakit. Ganun pa man, sumagot lang si Mr. Wang na ito ay mayroong masamang balak, hindi niya ito papayag ang hawakan ang mga bata. Sumabat naman dito si Prince Ningxing, kung bawal si Shin Lang siya na lang daw. Ha, talagang nakikialam ang walang silbing 5th prince, sambit ni Mr. Wang sa kanyang isip. Hindi niya ito maaaring pigilan, dahil kapag ginawa niya yun magkakaroon ito ng pagkakataong akusahan siya ng pagsalungat. Nagpatuloy ang train of thought ni Mr. Wang, at ilang sandali pa ay pinayagan niya na si Prince Ningxing. Dahan-daang hinawakan ni Prince Ningxing ang daliri ng isang bata, tinusok ng karayom, at pinatulo ang dugo sa tubig na nasa bowl. Hihihisambit naman ni Yu Fang sa kanyang isip, ilang beses na raw siyang nagsagawa ng blood testing, ang resulta ay paulit-ulit lang, ang mga batang ito ay mga tunay niyang anak. Mapapansin na nasa bowl na ang dugo ng dalawang mga bata, at pinatulo na rin ni Yu Fang ang kanyang dugo sa bowl. Hihihidagdag niya sa kanyang isip, ang akala niya raw ba ay isang napakatalinong monster itong si Shin Lang,
ngunit sa ginawa nito ngayon hindi raw ba tila binigyan lang siya nito ng panaksak. Ganun pa man siya ay nagulantang, nang mapatingin uli siya sa mga dugo na nasa bowl. Imposible paano ito naging posible sambit niya sa kanyang isip, ang mga ito ay hindi nag-merge, sa halip ang mga ito ay nag-disperse. Of course hindi mag-merge ang mga ito sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, may 3 tricks na raw siyang naihanda bago pa man ito nangyari at ang isa sa mga tricks na yon ay ang white pearl na nasa kamay ng 5th prince. Ang blood testing ay natapos na saad naman ni Prince Ningxing sa kanyang mga guards, ibalik na raw ng mga ito sa kanilang mga silid ang mga bata. Iyon na nga ang ginawa ng mga guards, at tumawa naman si Shin lang. Ano-ano nakita daw ba nila yon? Ang mga patak ng dugo ay hindi nagmix sa isa't isa. Yufang hindi raw big deal kung hindi nagmerge ang dugo nito sa dugo ng mga bata, ganun pa man ang dugo rin ng mga bata ay hindi nagmerge sa isa't isa. Kaya ano raw ba ang pinapatunayan nito? Ibig sabihin hindi lang sa walang kakayahan si Yufang na magkaroon ng anak, ito ay gumamit ng ibang mga binhi, ninaghanap pa raw ito ng 2 magkaibang lalaki upang hiraman ng mga binhi, ibig sabihin hindi lang sa hindi anak ni Yufang yung mga bata, ang mga ito pa ay mayroong magkaibang ama. Kahihiyan ito raw ay napaka-pleasing sa mata, ginawa na ng Chen family ang lahat, ngunit hindi alam ng mga ito kung paano maging honest. Kaya hindi raw ba't ito ay isang malaking patunay na gusto lang ng mga itong nakawin ang dugo ng Jin family, ano-sino pa raw ba ang makikipag-argue? Nanlambot ang mga tuhod ni Chen Yufang, itinuro ni Shin lang si Mrs. Chen, ito raw ay napaka-despicable at shameless, anong kapal ng mukha pa raw ba ang mayroon ito upang magpatuloy na mabuhay sa mundong ito? Kailangan nitong mamatay, sige mamatay na raw ito, kung ito ay mayroon pang kahit na kaunting sense of shame na natitira sa kanyang katawan, iuntog na nito ngayon mismo ang ulo nito sa hall na ito. Bumula ang bibig ni Mrs. Chen, bumagsak, nawalan ng malay. Agad naman itong nilapitan ng mga guards at tinawag ang doktor. Nag-smirk si Shin lang habang nakatingin kay Mr. Wang, paano ito nangyari sambit ni Mr. Wang sa kanyang isip, paanong nangyaring naging ganito na lang bigla ang sitwasyon. Maliwanag daw na ito ay isang kaso ng rape upang i-humiliate si Jin Mukong at ang Jin family, ganun pa man bigla na lang itong nauwi sa blood testing at ngayon nabaligtad na ang sitwasyon, what the fuck? Sa labas naman ng Chunfeng Tower, sa kabilang dako ng Wanyan County Government sa parehong pagkakataon, ay nagtanong si Princess Ningyan sa isa sa kanyang mga guards kung pumunta raw ba dito sa capital ang Qiang delegation upang mang-blackmail. Ang Qiang State ay isang state sa kanluran ng Yu State, na sa pagitan ng Sha Barbarians, Chu State, Yu State, at iba pang mga rehiyon. Ang Qiang Kingdom ay hindi alam kung papaano mag-compromise politically, at madalas na sinasakal ng mga ito ang mga karatig na mga maliliit na mga bansa upang makita nila kung sino ang against sa kanila, sino ang against sa kalangitan, sino ang against sa kalupaan, at kung sino ang against sa karagatan. Ganun pa man ang Qiang Kingdom ay isang bitter at napakalamig na lugar, kaya hindi ito ma-take down ng Yu at Chu State at walang ibang magawa kundi ang mag-adopt na lang sa policy of appeasement. Ganun pa man, ang bansang ito ay napaka-close sa Su family. Taon-taon gumagasta ng malaking halaga ang Su family upang makipag-trade sa Qiang Kingdom, at mino-monopolize ng Su family ang mga wool, cattle, mga sheep, at iba pang mga produkto na nagmula sa Qiang Kingdom. Ito ay nagdulot ng malaking political resources, at napaka-imposible ng makipag-deal sa Qiang Kingdom nang wala ang Su family. Sa sandaling ito ay nagpadala ng mga envoy ang Qiang Kingdom sa Yu State upang mag-extort ng malaking reward, para sa pagpapadala nila ng mga troops sa Shaman tribe, ganun pa man tinanggihan ito ng Yu State sa lahat ng posibleng paraan. At ilang araw na ang nakararaan, ang mga ito ay nagsanhi uli ng malaking gulo. Dinaganan ng mga ito ang ilang mga inosenteng mamamayan ng Yu State habang sakay sa kanilang kabayo, 2 ang namatay dahil sa matinding injury, habang 3 naman ang nabalian ng mga buto. Ganun pa man hindi pa nakontento ang mga ito at sa halip mas lalo pang nagwala, pinaratangan ang mga mamamayan ng Yu Kingdom na humaharang sa kanilang dinadaanan, pinaghahahampas ang mga tao upang umano'y makamtan nila ang hustisya. Nanatili sila sa Yu State at ilang araw na nagpakasasa, at sa araw na ito ay pumunta ang mga ito upang magpakasaya sa Chunfeng Tower,
kumain at uminom ng hindi nagbabayad, at itinaboy ang ilang mga customer. Itinago ng may-ari ng Chunfeng Tower ang kanilang mga babaeng mayroong mataas na value, at ang inilabas lang ay ang mga matitipunong mga babaeng ito. Ganun pa man, ganitong mga babae pala ang type ng mga envoy. Ilang sandali pa ay sinipal ni Princess Ningyan ang pinto, na siya namang naging dahilan upang agad na mapatayo ang mga envoy at napatanong ang isa kung sino ito. Ilang araw na ang nakararaan, tugon naman ni Princess Ningyan, pinatay at sinaktan daw ng mga ito ang ilang mga commoners ng Zishi. Ikaw ba si Ningyan, patanong na sambit ng isa, grabe ito raw ay napakaganda at napakaanghang. Idinagdag naman ng isa na ang Emperor ay walang pakialam kay Princess Ningyan, bilang babae bakit kailangan pa raw nitong mag-bother patungkol sa mga bagay-bagay, bakit hindi na lang daw ito sumama sa kanila at makipagsiping. Lumapit naman ang steward ng Su family upang batiin si Princess Ningyan, ngunit isang malutong na sampal lang ang isinagot ni Princess Ningyan. Nag-crack siya ng mga daliri, sinabihan ang mga envoy ng Qiang Kingdom na sinaktan at pinatay ng mga ito ang 12 ng mga tao ng kanyang U-state, ganun pa man hindi pinapatay ng dalawang magkalabang bansa ang mga messengers ng dalawang panig, at hindi niya rin daw maaaring ibuli ang mga ito dahil sa kanyang posisyon. Kaya ano raw ba kaya kung mag-compete na lang sila, lalabanan niya raw silang lahat ng mag-isa. Nagtawanan naman dito ang mga envoy, ano kahit na ang isang hamak lang na babaeng ito ay niyayabangan sila, mukhang ang reputasyon daw pala na mayroon ngayon ang mga warriors ng Qiang Kingdom ay hindi pa sapat. Sumugod sila, sumigaw ang isa na ang lakas naman daw ng loob nitong e-provoke ang Qiang Kingdom delegates, naghanda si Princess Ningyan, at makalipas ang 15 minuto ay nagsibagsakan na ang mga envoy ng Qiang Kingdom. Ni hindi man lang gumamit ng matinding puwersa si Princess Ningyan, at ni wala siyang natanggap kahit na kaunting gasgas. Yun na ba yun lahat, tanong niya, hay ang generation daw na ito ng mga Qiang warriors ay mga walang silbi. Tumalikod siya, at inutusan ang kanyang mga guards na umalis na. Hindi naman dito makapaniwala ang isang envoy, ito raw ay napaka-unexpected. Mahigit sa 10 sila ngunit tinalo lang sila ng iisang babae. Shit, kailangan daw nilang maghiganti sa babaeng yon, oo tama, ito raw pala ay isang princess, hindi nila ito maaaring patayin. Bumangon na silang lahat, umupo ang isa, inom-inom sambit niya magpatuloy daw sila sa pag-inom, alak magbuhos ng alak, at agad namang naglabas ng alak ang mga ito. Ang nasa harap ay yung noble na pinabugbog ni Princess Ningyan doon sa kanyang mansion, at ang isa naman ay si Huang Fang. Habang ang alak naman na dala nila, ay isang psychedelic liquor na espesyal na ginawa ni Xin Lang. Iniabot ng noble ang alak habang binubulungan ang kanyang sarili na sundin ng step by step ang utos ni Princess Ningyan, dahil kung hindi siya raw ay mamamatay. Inom sigaw naman ng envoy. Kalimutan daw nila ang hindi masayang nangyari sa gabing ito. Nagsimula na silang uminom, at ilang sandali pa ay na-trigger na ang effects ng psychedelic liquor. So fantastic, sigaw ng isa, pakiramdam niya raw tila lumilipad siya, sinabi ng isa na grabe, napakasarap daw ng alak na ito, ngayon lang daw siya nakatikim buong buhay niya ng ganitong heavenly flavor. Kaya kong gawin ang lahat, sambit ng isa. Idinagdag ng isa na maghiganti raw sila sa babaeng yon, maghiganti rin sila sa ilang tao ng U-state, ang lakas naman daw ng loob ng mga yon na i-offend ang mga envoy ng Qiang Kingdom. Paano maghihiganti, tanong naman ng isa, posible daw ba na maatake nila ang palace, iilan lang daw silang nandito, hindi nila matatalo ang mga nandun. My lord, sabat naman ng noble, at nagtanong kung ano ang pinakabanal na lugar sa Qiang Kingdom. Siyempre sa Snow Mountain Temple, tugon naman ng envoy, iyon daw ay ang lugar kung saan nakatira ang mga gods ng Qiang people. Sinabi naman ng noble na nagkataon daw na mayroon ding ganoong temple dito sa U-state, ano raw ba kaya ang mangyayari kung mayroong sumunog sa temple na yon? Ang temple na tinutukoy ng noble ay ang Confucian Shrine, kung saan nag-e-enshrine ang mga sages ng U-state. Pagkatapos ng destruction ng ancient world, ang 4 na na-rediscover na mga libro at 5 classics ay naging flame of civilization sa buong Eastern world. At pagkatapos ng implementation ng Imperial Examination System, ang mga court officials na nag-aaral ng Confucianism ay ang siyang nag-take control sa power,
hence ang Confucian Shrine ay ang siyang naging pinakabanal at inviolable na building sa buong Yu State. May naisip na idea ang mga envoy, maaari daw nilang sunugin ang temple na yon upang makapaghiganti. Kaya pagkatapos nilang malaman kung nasaan ang lokasyon ng temple, ay agad na tumungo doon ang mga envoy/mga warriors ng Qiang Kingdom. Pinatay nila ang mga veteran warriors na nagbabantay sa temple, at sinunog nila ang buong Confucian Shrine. Amazing sambit ng isa, at sinabi naman ng isa pa na ito raw ay hindi pa sapat, kailangan pa nilang magdagdag ng ingredients. Sabay-sabay silang umihi, nagtawanan, lulunurin daw nila ang temple. Ang ginawa ng mga Qiang envoys na ito ay napakatindi, hindi nila alam kung gaano katinding lindol ang may dudulot ng ginawa nilang ito, at mas lalong hindi nila alam na sila ay nilason ni Xin Lang. Isang bagong bagyo ang nakatakdang gumulantang sa Su family, dahil sa ang mga ito at ang Qiang Kingdom ay mayroong napaka-close na relationship, ang glory at loss ay mayroong pantay na kahalagahan.